Ang kwento ay nagsimula mismo kung saan ang unang season ay tumigil sa isang radio tower na itinayo ng The Joint Efforts ng mga taong bayan na planong gamitin ito para makipag-usap sa labas ng mundo para sa pagliligtas, ngunit sa kasamaang palad isang biglaang bagyo ay sumire sa kanilang mga pagsisikap at ang mga taong bayan ay maaari lamang makabawi mula sa pinsala. Ang paminsan-minsang sparks ng kuryente ay nagdulot ng kaguluhan sa The Colony House. Maraming residente ang naniniwala dito ay isang parusa mula sa mga halimaw. Ang lalaking nagkataong nakulong sa liblib na bayan si Jim ay hindi kapani-pani walang bigo kahit na nagawa niyang kumonekta sa radyo. Ang impormasyong nagmumula sa kabilang dulo ay medyo kakaiba. Kilala ng boses ang pangalan ni Jim at binalaan pa siya nito na ang kanyang si Mrs. ay hindi dapat naguhukay sa silong. Napailing si Jim sa masamang pakiramdam at papasok na sana siya sa loob nang makita niya ang isang tour bus na nagmamaneho papunta sa bayan, kaya't siya ay nagmamadaling pumasok upang ibalita ito. Ang kapaligiran ay naging tense. Donna ang may-ari ng kolonya. Nabawi ni House ang kanyang kalmado at nakitang nahanap ang deputy sheriff na si Kenny na pinapayuhan siya na ngayong wala ang sheriff ay dapat niyang balikatin ang responsibilidad at iligtas ang mga pasahero ng bus na nakipagsapalaran sa bayan o tiyak na hindi sila makakaligtas sa gabi. Sa bus ng isang pasahero ang pangalang Elgin ay biglang nagising mula sa isang bangungot na parang may premonition na sumigaw siya sa driver na patigilin. Ng driver ng bus ay nananatiling kalmado na nagpapaliwanag na mali lang ang liko nila at babalik din sa tamang landas kaya hindi na kailangan ng alarma. Ngunit bilang Elgin mas nabalisa siya ay nag-aatubili na huminto sa kainan. Ang mga pasaherong pagod mula sa isang araw na paglalakbay ay nagyanhawahan upang iunat ang kanilang mga paa sa lalong madaling panahon. Tumigil ang malakas na ulan sa tulong ng medikal na batang babae na si Mari. Ang nabalisa na si Elgin ay unti-unting kumalma nang tanungin kung bakit siya nabalisa. Inamin ng lalaki na siya ay nagkaroon ng isang nakakatakot na panaginip, ngunit hindi na nagdetalye sa mga detalye. Sa ngayon ay may ilang taong bayan na lumapit sa pagpapayo sa mga turista na magpalipas ng gabi sa kainan, ngunit ang driver ng bus ay iginiit na plano nilang umalis sa bayan sa lalong madaling panahon. Samantala Jim ay umuwi upang tingnan ang pag-usad ng paghuhukay ng kanyang asawa at natagpuan lamang ang butas na nakaharang ng mga gumuhong mga labi. Ay nakaramdam siya ng masamang pakiramdam na parabang nagkatotoo ang babala mula sa radyo. Ang kanyang asawang si Tabitha ay determinadong alisan ng takip ang sikreto ng pinagmumulan ng kuryente ng bayan sa pamamagitan ng paghuhukay sa tingnan kung saan nagled ang mga electrical wires. Bigla siyang nahulog sa isang tunnel dahil sa isang collapse. Doon niya nadiskubre na ang mga underground wire ay natanggal talaga nang biglang sumulpot ang misteryosong lalaki na si Victor at ipinaalam sa kanya na ito ay isang layer para sa mga halimaw na sila. Kinailangang umalis kagad. Habang nakatingin sa itim na lagusan ng inig si Tabitha, paulit-ulit na bamulong si Victor na huwag maingay kung gigisingin nila ang mga halimaw. Tapos na ang lahat, dinala siya dito sa butas ng puno ng isang maliit na batang nakaputi, partikular para iligtas si Tabitha. Biglang may malita. Ang lupa ay nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pagbukas nito ay nakita niya ang pantulog ng isang babae na hindi maintindihan ni Tabitha kung bakit may ganoong bagay sa lagusan, ngunit nilunok niya ang kanyang kuryosidad at patuloy na sinundan si Victor. Ang madilim na lagusan ay parang bibig ng isang halimaw na naghahanda na kainin ang kanilang mga bahagi. Naramdaman ni Tabitha na may nagmamasid sa bahay, ngunit hindi nagtagal ay nagulat silang dalawa nang makitang pumasok sila sa isang clearing na puno ng mga lumang kasangkapan na may ilang mga natuyong bangkay na nakalatag sa malapit. Nang lumitaw ang isang katakot-takot na manika na si Victor ay tila nanginginig at ang manika malinaw na pinukaw ang kanyang masasakit na alaala. Sa pagkakataong ito ay si Tabitha naman ang umaliw sa kanya gamit ang mga salita ngunit hindi ang mga kalamnan. Pagkatapos ay hinayla siya nito upang magpatuloy sa paghahanap ng labasan. Bago nagtagal ang isang matayog na tumpok. Nakita ang mga bato. Habang nakatingin sila sa wonder, isang globo ang gumulong mula sa isang kalapit na kuweba na sumisira sa tumpok ng bato. Sumigaw si Victor na nagigising na sila. Tabitha ay natakot at biglang naramdaman ang isang malaking lusek sa ilalim ng kanyang mga paa na magkasabay gumapang sila kasunod ng direksyon ng daloy ng tubig. Sa wakas ay natagpuan ang pasukan ng kuweba at tumakas mula sa malaimpyernong lagusan. Gayunpaman, walang kamalay-malay ang asawa ni Tabitha na si Jim na nakatakas ang kanyang asawa. Sinusubukan niyang alisin ang mga dumi na nakaharang sa kabuuan ng kanilang anak na si Julie ay nagmamadaling umuwi at napagtanto kung ano ang nangyayari nang makita niya ang mga pagsisikap ng kanyang ama na tiniyak siya ni Jim at sinabi sa kanya na kailangan nila ng tulong mula sa iba kaya tumakbo si Julie.
Sa kung saan nagpapahinga ang mga turista na nagsusumamo na iligtas nila ang kanyang nakulong na ina sa kabila ng pagtatangka ng driver ng bus na pigilan ang kanyang dalawang batang turista ay nagpasya na magpatulong nang dumating sina Donna at Kenny sa lugar na hindi nila kaagad ipinaalam. Tungkol sa nalalapit na krisis sa halip ay binuksan nila ang mga pinto ng kainan at inanyayahan ang mga turista na uminom ng tsaa at magpahinga sinamantala ni Donna ang pagkakataong sabihin sa driver ng bus ang tungkol sa mga halimaw na lumilitaw sa bayan sa gabi ngunit pinaalis ng driver si Donna bilang isang sikim na negosyanteng babae sa pagkakataong ito ay nagpasya si Elja na Ainal alayan ni Mari na lumabas ng bus para makalanghap ng sariwang hangin nang bigla na lang siyang manginig sa lupa ang deputy sheriff na si Kenny ay sumugod sa kanyang tulong ngunit siya ay balisa at hindi alam ang gagawin. Jim na ay nagsusumikap para iligtas ang kanyang asawa. Sa wakas ay nakahingi ng tulong. Ang isa sa kanila ay ang bartender ng bayan at ang iba ay ang mga matulunging turista. Tiniyak sa kanya ng grupo na mabilis nilang aalisin ang butas ngunit kinailangan nilang tiisin ang mga nahuhulog na mga labi habang masipag na nililinis ang mga guho nang makita ang pagbagsak. Mas malala pa ay kailangan nilang ihinto ang kanilang trabaho at planong umatras para magpahinga ng hindi inaasahang yumanig ng malakas si Kenny at ang iba pa sa kainan habang ang bahay ni Jim ay mabilis na gumuho. May isang piraso ng kahoy na hamarang sa katawan ni Jim ngunit tila wala siya. Panganib na nagbabanta sa buhay. Mahinang paghingi ng tulong ang maririnig mula sa bubong at sa labas ng balisa. Sa wakas ay narinig ni Julie ang tugon ng kanyang ama. Ngayon kailangan ng lahat na linisin ang mga labi at iligtas si Jim at ang iba pa. Bago nagtagal ang isa sa mga turista ay napalaya. Sa kasamaang palad ang natitirang mga nakaligtas ay ang lahat ng nakulong sa ibaba at ang pagliligtas ay hindi magiging simple. Sinuri ni Dr. Christie ng bayan ang napalayang survivor at kinumpirmang siya ay halos hindi nasaktan samantala si Mari mula sa bus ay sa wakas ay nakita ang nanginginig na lalaki na bumalik sa normal. Pagkatapos noon si Mari at nagkatinginan si Christie sa mukha nila na puno ng pananabik. Ang dalawa ay dating magkasintahan ngunit simula nang dumating si Christie dito ay hindi na sila nagkita. Walang ex na umasa na may reunion sa lugar na ito. Nagsuggest ang driver ng bus na oras na para umalis sa town. Seeing the sun about the sunset. Jim na nakakulong pa rin sa ilalim ng mga debris at alam ang kakilakilabot ng bayan ay hinimok silang umuwi ng maaga ngunit hindi pumayag si Julie kung hindi na iligtas ang kanyang ama. Tiyak na mapapatay siya ng mga halimaw sa gabi. Ngunit determinado si Donna. Inutusan si Julie na takpan ng kanyang ama ng isang rainproof na tela na maaaring makatulong sa kanyang pag-iwas sa pag-atake ng halimaw. Pagkatapos ay muling nilapitan ni Donna ang mga turista at taimtim na binalaan sila na hindi sila makakaalis sa bayan kung nasa labas pa sila. Kapag madilim ay tiyak na mapapatay sila ng mga halimaw ngunit hindi matanggap ng mga tao ang kanyang mabahong. Frustrated na si Donna ay tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan at bumunot ng shotgun at hinaypan ang mga gulong ng bus. Natakot ang ilang mga turista at tumakas si Kenny sa kabumunot ng kanyang baril na pilit na sinasaktan ang mga turista papunta sa kainan. Ng maayos na nila ang lahat ay dumidilim na ay nilapitan ni Kenny si Julie na katatapos lang natakpan ang kanyang ama ng rainproof na tela at dinala rin siya sa kainan habang ang Sheriff Boyd ng bayan ay nakulong sa isang masikip na espasyo na walang magawa. Sa hindi maabot na labasan kanina sa paghahanap ng paraan upang makaalis sa bayan ay nagpasya siyang maglakad sa kagubatan sa likod ng bundok. Nang makatagpo siya ng isang mataas na tore ay biglang dumating ang bagyong umulan. Ang misteryosong batang nakaputi ay lumitaw nang wala saan sa paggabay. Sumilong siya sa isang punong hollow. Gayunpaman nang gumapang si Boyd sa paligid ay biglang nagbago. Ay natagpuan niya ang sarili sa isang napakalalim na balon. Matapos sumigaw ng mahabang panahon na walang tugon, sinubukan niyang umakyat ngunit walang suporta ang mga pader. Ay nakulong si Boyd at nawala ng pag-asa. Pagkaraan ng mahabang panahon ay nakarinig siya ng mahinang boses mula sa itaas ng balon. Nakilala ni Boyd ang boses na nagtatanong kung tao ba siya. Galit na sumigaw siya pabalik upang kumpirmahin ang tanong nito. Nang hindi inaasahang may isang lubad na dumausdos pababa sa balon. Alam ni Boyd na sinadya ng nasa itaas. Para iligtas siya, mabilis niyang inakyat ang lubad. Ito na lang ang pagkakataon niya para makatakas. Matapos gamitin ang lahat ng lakas niya, tuluyang lumabas si Boyd sa balon. Mabilis niyang binunot ang kanyang baril. Sa takot ang may-ari ng boses ay payat na matanda ang kanyang mga braso.
Nakakadena ito ay isang misteryo kung paano niya nagawang ibaba ang lubad ng sumapit ang gabi. Isinara ni Kenny ang pangunahing gate. Ang mga turista ay naging mas hindi mapakali ang driver ng bus na pinaandar ang lahat na nagbabala sa lahat na hindi pa huli ang lahat para palayain silang lahat, ngunit itinaas ni Donna ang kanyang baril senyales para sa lahat na manatili siya. Saka muling nagpaliwanag na nagsasabing simula nang makita nila ang natumbang punong iyon ay hindi na sila makaalis sa lugar na ito. Hindi na naiwasang magtanong ng mga turista kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanilang engkwentro. Sinagot ni Donna na lahat sila sa bayan ay nakakita ng punong iyon. Ang kanyang nagbabala na babala ay nagawang pakalmayan ang karamihan sa mga turista, ngunit isang turista ang nagnanais na lumabas at tingnan si Kenny ay agad siyang pinigilan ni Kenny dahil sa kanyang katangahan ay mapapatay silang lahat, ngunit ang turista ay bumunot ng baril ni Kenny na iginiit na silang lahat ay lumabas na magkasama si Donna. Napuno ng galit, ngunit ang mga turista ay walang nakitang anumang senyales ng panganib at sinenyasan si Donna na ibaba ang kanyang sandata o kung hindi ay sisimulan na niyang barilin si Donna. Gayunpaman sinabi niya na kahit napatayin niya ang representante ay hindi niya ibababa ang kanyang baril nang biglang may kumatok. Sa pintuan ay nakita ni Kenny ang pagkakataon na agawin pabalik ang kanyang baril. Sa sandaling ito narinig ng lahat ang nakakapanghinang mga hiyawan na nagmumula sa labas sa mga lansangan na nagpapakita na sa wakas ay nagsimula na ang demonic massacre. Ilang mga turista ang humiwalay sa pangunahing grupo sa maghapon nang hindi alam ang kakilakilabot na dinala ng Nightfall. Ang residente ng bayan na si Fatima ay nais silang bigyan ng babala, ngunit biglang may lumitaw na dalawang figura mula sa paligid ng sulok ng kanyang kasintahang si Ellis. Desperadong hinayla siya papasok sa isang silid. Isang nakatayo sa tabi ng bintana at malakas na nagbabala sa mga turista na tumakbo, ngunit tila wala silang pakialam. Kahit na nakikipagkamay sa mga nakangiting demonyo ay patuloy siyang pinapayuhan ni Ellis na maging makatwiran, ngunit umabot ang kanyang pagkamuhi sa mga demonyo. Ang rurok nito kung hindi dahil sa kanila. Paano magiging miserable ang buhay ng mga tao sa bayan ay maswerte ang isang batang turistang mag-asawa dahil nakapasok sila sa bar ng bayan na may nakasabit na talisman sa may pintuan, kaya hindi na nila kailangang mag-alala sa mga demonyong darating. Sa kasamaang palad ay hindi nila alam ang tungkol sa bawal na marinig ang mga iyak sa labas na pinag-uusapan nila kung bubuksan ang pinto at tumulong, kaya lang may kumatok sa pinto nang marinig ang taong nagsasabing mula sa tourist bus. Ang lalaki ay hindi nagdalawang isip para buksan ang pinto. Sa kabilang banda isang demonyong may nakangiting mukha ang lumapit sa tour bus. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan ay binuksan nito ang pinto at pumasok sa loob habang ang mga ilaw sa loob ay kumikislap sa ilang mga anino na kumikislap at naglaho na tuklasan ng demonyo ang mga buhay na tao na nakatago sa likod ng si Rose ay dahan-dahan na may nakapirming ngiti na dumaan sa mga hilera ng mga upuan, at sa wakas ay natagpuan ang dalawang matatandang nagtatago. Sa susunod na sandali ipinakita ng demonyo ang tunay na mukha nito. Ang paminsan-minsang nakakapangit na hiyawan na umaalingaw sa mga lansangan ay nagpagulat kay Julie dahil sa kanyang ama. Nakulong pa rin sa ilalim ng mga durog na bato na malamang sa awa ng demonyo. Sinubukan siyang pakalmayan ni Kenny na kailangan nilang manatili at matutong maging malakas at matyaga, samantala si Jim at ilang iba pa ay nasa isang malaking suliranin na hindi ito eksaktong isang selyadong espasyo. At nang walang proteksyon ng isang talisman, kailangan nilang mapanatili ang ganap na katahimikan nang hindi inaasahang nagising ang isang walang malay na turista na hindi niya namamalayan ang takot ng demonyo. Nang mapagtantong siya ay nakulong sa ilalim ng mga labi ay nagsimula siyang sumigaw sa takot na itinatago ng bartender na pinakamalapit sa kanya. Pag-uudyok sa kanya na huwag gumawa ng ingay, ngunit ang mga mabibigat na bagay na nakadiin sa kanya ay nahirapan siyang huminga. Bigla na lang hindi niya napigil ang umubo ng ilang beses at dumaloy ang dugo sa mga turista ay lalo pang kinabahan ang kanyang mga daing sa sakit. Ay partikular na nakakagulo sa gabi. Sa susunod na sandali ay sinuntok ng demonyo ang lalaki habang si Jim na nakatago sa sulok ay nakaramdam ng desperasyon, samantala sa kalapit na kainan ay narinig ng lahat ng malinaw ang lahat. Kung ano ang ginamit ni Donna ng buong lakas niya para harangin siya sa pinto ay napabagsak na lamang si Julie sa lupa at napahikbi sa kabilang panig na gawa ni Boyd na makaalis sa tuyong testamento gamit ang isang lubad para lamang matuklasan na ang kanyang tagapagligtas ay isang payat na matanda. Ang lalaking si Boyd ay nagulat na tumingin sa paligid na kinakabahan na sinusubukang alamin kung nasaan siya. Laking gulat niya nang matagpuan niya ang ilang mahabang bangkay na nakakabit sa nakapalibot na mga pader. Tanging ang matandang nasa harap niya ay nakakapit pa rin sa buhay, ngunit nawalan na siya ng ganang mabuhay. Paliwanag niya.
na pagkatapos, gumagapang sa isang butas ng puno na padpad siya sa den ng demonyo. Siya ay nakabitin doon na namumuhay ng mas masahol pa sa kamatayan sa loob ng 10 taon. Ang hinihiling ng matanda na sana ay tapusin na ni Boyd ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng isang putok ng baril, ngunit nais siyang iligtas ni Boyd pagkatapos ay hinayla siya palabas. Isang talisman at inihagis ito sa mga kadena. Biglang tumugtog ang nakakatuwang musika mula sa labas. Ay hinimok ng matanda si Boyd na umalis ng mabilis dahil alam niyang lilito ang mga demonyo. Bago tumigil ang musika, natuklasan ni Boyd na ang tunog ay nagmula sa isang music box, ngunit walang ideya kung paano ito nagsimulang maglaro ng hindi alintana. Desidido siyang iligtas ang matanda tulad ng nagawa niyang maputol ang kadena. Ang musika sa di kalayuan ay malapit ng matapos ay nakaramdam ng matinding sakit ang matanda sa kanyang katawan at hindi napigilan ang pag-double over na si Boyd ay nagmamadaling lumapit para alalayan. Nakita niya lamang ang hindi mabilang na mga protrusions na gumagalaw sa ilalim ng balat ng braso ng lalaki nang biglang kumilos ang matanda na parang ibang tao na umindayog na inindayog ang kanyang braso at hinawakan ang walang laman sa balikat ni Boyd na ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak siya palayo at nalaman na ang matanda ay tumigil sa paghinga. Kailangan niyang pumili. Tumayo siya ng sulo at nanginginig na lumabas ng silid na bato na ikinagulat niya na natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa kagubatan pa rin sa ilalim ng takip ng gabi na hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng silangan at kanluran at hindi na niya mahanap ang kanyang daan pabalik sa bayan pagkatapos lamang ng pangangaso. Lumitaw ang aso nang wala sa oras at tumalon sa harap ni Boyd na parang inaakay siya sa kanyang lakad. Malungkot na nawala ang aso hindi kalayuan sa pinanggalingan ng mabilis na pinatay ni Boyd ang sulo sa kanyang kamay at pumulupot sa likod ng isang malaking puno na may ilang demonyong naglalakad patungo siya mula sa kailaliman ng kagubatan. Natarante si Boyd habang tumutulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang noo, marahil dahil sa talisman ay hindi napansin ng grupo ng mga demonyo ang kanyang presensya sa kabilang banda. Bayan bago magdilim ay nakakagulat na kalmado si Victor matapos tumawid sa malayo kasama si Tabitha. Nakarating sila sa isang abandonadong truck. Binuksan niya ang pinto ng kargamento at mabilis na umakyat ang dalawa na ikinagulat nila isa ito sa pinagtataguan ni Victor doon. Electric lighting sa loob at pati na rin ang ilang mga expired na pagkain. Pinayuhan ni Victor si Tabitha na hanggat nanatili silang tahimik sa loob ay hindi nila dapat akitin ang mga nakakatakot na demonyo. Sa lugar na ito noong bata pa siya at sa paglipas ng panahon ay marami siyang iniimbak na gamit dito. Habang nag-uusap sila may mga yabag sa labas tapos tinulak ang pinto ay si Boyd ang tumakas dito at may dala siyang talisman. Parang maaari silang magkaroon ng gabing walang pag-aalala nang biglang may sumisigaw ng tulong sa di kalayuan. Ang lalaki ay sinusundan ng ilang demonyo. Sinenyasan nila ang lalaki na magmadaling pumasok at naisara ang pinto ng truck bago naabutan ng mga demonyo si Elgin na may ang maswerteng escape pala ay galing sa tour bus na bumibisita sa bayan na dati ay may premonition siya at pinilit ang bus na ihinto ang pagliligtas sa lahat. Matapos mapagtantong walang masamang ibig sabihin ni Elgin ang lahat ay nagsimulang maging abala si Boyd at binalutan ni Boyd ang mga sugat na dulot ng kakaibang matanda. Habang nagsimulang magdudal si Victor ay sinabi niyang madalas siyang makakita ng mga kakaibang bagay sa kanyang panaginip at sa makatuwid ay itinala ang mga ito upang maiwasang makalimutan ang mga ito. Sa pagkamangha ni Boyd at Tabitha na ang nilalaman ng mga drawing ay naging katotohanan ng maglaon ang sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa pamamagitan ng pinto gap. Sa wakas ay dumating na si Don. Ang radyo sa kainan ay muling tumunog. Ang mga pasahero na gising buong magdamag ay hindi may iwasang medyo napagod nang makitang natapos na ang nakakatakot na gabi. Sa wakas at mabilis na lumabas si Julie sa kainan at nasa tabi ng mga durog na bato kung saan nakahiga ang kanyang ama. Nang wala sa oras ay tinawag niya ang kanyang ama na may pag-asa na si Jim na nasa ilalim ng mga guho. Ay tila naramdaman ni Jim na nasa ilalim ng mga guho ang kanyang tawag at nahihirapang tumugon sa pagmulat ng kanyang mga mata. Mabilis na tinawag ni Donna ang lahat upang linisin ang mga labi at iilan lamang ang nakapansin sa putol-putol na bangkay na nakahiga. Sa lupa ay bumalik ang driver ng bus sa bus at nakita lamang ang nanlilisik na mantsa ng dugo at ang mga nagkalat na katawan ng dalawang matanda na nasa likod na hanay sa kabilang gilid. Bumagsak siya. Napagtanto niyang bahay niya iyon at tumakbo siya patungo sa bayan ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Susundan lang sana siya ni Boyd nang makita niya ang ilang mga bukol na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat ay kinilabutan siya sa pag-aakalang baka siya ay nahawa matapos siyang makalmat ng matanda.
Maya-maya ay sa wakas ay nakabalik na si Boyd nang ligtas sa bayan. Ang mga gumagalaw na bukol sa kanyang braso ay misteryosong nawala, gayunpaman ang kanyang mga karanasan sa nakalipas na mga araw ay masyadong kakaiba, maging ang kanyang sariling anak na si Ellis ay nahirapang tanggapin kung paano makapasok sa isang tree hole at agad na mag-teleport sa ibang lugar, at paano naman si Sarah, ang babaeng kanina pa sumusunod sa kanya na nauutal na si Boyd na hindi alam kung paano ipapaliwanag. Biglang nagalit si Ellis sa tanong ng kanyang ama kung ano ang problema ni Ellis, saka napagtanto ni Ellis na nawalan siya ng loob dahil sa demonic massacre noong nakaraang gabi ng kanyang kasintahan. Si Fatima ay nasa bingit ng emosyonal na pagbagsak ngayon nang marinig na ang kanyang ama ay walang nakitang anumang mga palatandaan upang umalis sa bayan, na hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa at galit na matalinong pinaalalahanan ni Boyd ang kanyang anak na magpakasal sa kanyang kasintahan. Naging pag-asa sa kanyang puso. Nagkaroon ng epiphany si Ellis at sinabing pupunta siya sa kagubatan upang mamites ng ilang mga wildflower para sa kanyang nobya upang maging mga pasahero sa labas ng kainan. Sa kabila ng demonic na kaganapan noong nakaraang gabi ay hindi napigilan ang kanilang matuwid na pag-uugali. Ilan ang nagpumilit na magdala ng baril para sa pagtatanggol sa sarili mariing. Tinutulan ito ni Donna dahil maaari itong mag-udyok ng panik sa iba pang mga residente habang nagtatalo ang dalawa na dumating si Boyd upang defuse the situation na nagdedeklara na walang sino man ang pinapayagang magdala ng mga baril sa loob ng bayan. Isang panuntunang itinakda niya bilang sheriff ng bayan. Kung may ayaw sumunod ay iminungkahi niya na magpalipas sila ng gabi sa kagubatan sa labas ng bayan. Ang pasaherong si Randall ay tuluyang ibinato ang kanyang baril at umatras pabalik sa karamihang isinaayos ni Donna para sa grupo ng mga pasahero upang pansamantalang manatili sa bahay ng kolonya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magreklamo tungkol sa sitwasyon kay Boyd. Ang nakaraang malakas na ulan ay nasira ang kalahati ng mga pananim at ang natitirang mga supply ay kailangang bawasan, at mayroong 25 na pasahero sa kabuuan bukod sa 12 dosenang mga taong naninirahan. Sa kainan ay may 3 pang nawawala at hindi pa natatagpuan ang kanilang mga bangkay. Pagkatapos ng van ang kanyang mga hinaing ay tinanong ni Donna si Boyd kung ano ang naranasan niya sa kagubatan. Ay tinignan lang siya ni Boyd, ngunit hindi ito umimik dahil alam niyang hindi niya ito kayang boses. Nag-aalala at nakadagdag sa pag-aalala, ang tanging taong mapagtapat ni Boyd ay ang kanyang asawang si Abby na namayapa na maraming taon na ang nakalilipas, kaya nagulat siya na kahit papaano ay alam ng matandang nakasalubong niya kanina ang pangalan ng kanyang asawang si Ellis ay pumitas ng wildflowers para sa kanyang kasintahan sa gubat. Nagkataon na dumaan si Kenny para tingnan ang mga bitag ng hayop, ngunit hindi niya mahanap ang bakal na pamalo na dapat umahon sa mga bitag nang biglang may mahinang boses na kumakanta mula sa di kalayuan. Ang dalawa ay mabilis na tumakbo at natagpuan ang isang batang babae na may dalang nilabas sa ulo ni Rod ang isang telepono sa kanyang harapan na tumutugtog ng musika. Pinagtatalunan nila kung dadalhin ba o hindi ang bangkay pabalik sa bayan. Nang biglang huminga ang dalaga sa hindi inaasahang pagkakataon ay buhay pa siya. Tumakbo pabalik si Kenny para humingi ng tulong habang si Ellis ay nanatili sa ingatan mo yung nasugatan na babae. Nakagabi habang nagtatago sa bar kasama ang kanyang nobyo ay may kumatok sa pinto sa kanilang takot. Ito ay isang nakangiting demonyo. Hinayla ng demonyo ang babae at ang kanyang nobyo sa gubat para sa tinatawag na isang masayang laro. Pagkagising niya ay nasa kanya na siya. Kasalukuyang estado kagad. Pagkatapos dumating ni Kenny kasama ang doktor ng bayan ay sinuri ni Christy ang babae at nalaman na ang bakal na pamalo ay dumiretso sa kanyang ulo na ang dulo ay nakadikit sa puno ng kahoy. Nagulat si Christy doon at sinabi niya sa kanyang dalawang kasama na ang babae ay lampas na iligtas ang kanyang kaligtasan. Hanggang sa puntong ito ay isang himala. Ang tanging magagawa nila ay tapusin ang kanyang sakit ng mas maaga. Ang batang babae ay tila naramdaman ang kanyang nalalapit na kamatayan at ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga pisngi. Tawagan ng kanyang ina na si Christy ay nanghihinayang ipinaalam sa kanya na walang signal dito at hindi sila makagamit ng mobile phone. Sa gitna ng kanyang pagkabigo narinig niya ang mahinang pagtawag. Ng sumunod na sandali ay nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang noo. Nang ang lahat ay naguguluhan ay dumating si Boyd para suriin ang sitwasyon niya. Lumapit sa batang babae na nakahawak sa pamalo. Sa sandaling bunutin ito ni Boyd ang kanyang sigaw ay biglang tumigil. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng malaking pagkabigla sa mga taong naroroon, ngunit ang kasalanan at pasanin ay ipinanganak na mag-isa ni Boyd. Kalaunan ay natagpuan niya si Donna at sinabi sa kanya na noong siya ay nakikipaglaban
Sa ibang bansa ang sasakyan na kanyang sinasakyan ay tinamaan ng missile, ang kanyang matalik na kaibigan ay sumabog sa kalahati ng kanyang katawan at ang kanyang pangalan ay pareho ng babae at ang kanyang kasintahan. Dahil sa pagkakataon ay nagsimulang maghinala si Boyd na ang bayan ay maaaring isang ilusyon na pansin ni Donna si Boyd. Abnormalidad at nagtanong. Ang naranasan niya sa kagubatan nang makitang ayaw pa rin ni Boyd na ihayag ang lahat ng magagawa niya ay hikayatin siyang hilahin ang sarili dahil hindi mawala ng pag-asa ang mga tao sa bayan. Nangako sa kanya si Boyd, samantalang sa kabilang bahagi ng bayan ay naligtas si Jim. Mula sa hukay, gayunpaman ay nabali niya ang dalawang tadyang binalaan siya ni Christy na huminto sa paggawa ng gulo at humiga upang makabawi, ngunit pagkatapos na palabasin ang kanyang mga anak sa silid ay sabik na tinanong ni Jim ang kanyang asawa tungkol sa natuklasan nito sa basement ay hindi nang ahas si Tabitha na sabihin sa kanya. Tungkol sa ang Demon Slayer na natagpuan niya, sa halip ay sinabi niya na ang wire sa basement ay talagang nadiskonekta at wala siyang ideya kung saan nanggagaling ang kuryente ng bayan. Sa sandaling umalis si Tabitha ay nahirapan si Jim na bumangon para tingnan kung bakit nakalagay ang karatula sa pintuan. Nakasindi pa rin habang umaakyat siya sa stool na kasalubong niya ang isang volunteer na dumating para tumulong sa klinik. Matapos malaman na ang volunteer ay nakulong sa bayan kasama ng bus kahapon ay sumikat ang curiosity ni Jim at nagsimula siyang magtanong. Maraming tanong ang natuklasan niya na si Christy at Mari ay bago sa kanya ay mag-asawa. Dahil sa impormasyong ito ay napaisip si Jade ng malalim habang si Tabitha at ang kanyang anak na babae ay nag-iimpake ng kanilang mga damit para umuwi. Si Tabitha ay biglang tumigil. Si Tabitha ay nakita niya ang dalawang batang mapatla ang mukha na nakatingin sa kanya, ngunit siya anak na babae na si Julie ay walang nakitang natarante si Tabitha at hinayla ang kanyang anak palayo sa pinangyarihan. Pag-uwi niya sa bahay nakita niya ang kanyang anak na lalaki na naglalaro ng mga blok sa pintuan. Noong una ay wala siyang napansing kakaiba, ngunit nang magkaroon ng mga blok ay natigilan si Tabitha. Ang istrukturang itinayo ng kanyang anak ay eksaktong kapareho ng gilingang bato sa kuweba sa ilalim ng lupa. Ang dalawang kakaibang batang lalaki na nakasalubong niya kanina ay muling lumitaw na hindi man lang nag-iisip ay mabilis niyang hinayla pabalik sa silid ang kanyang anak, habang si Victor naman ay bumalik sa bahay at nakitang hinalughog ang kanyang silid. Na para bang ninakawan ito, pati ang kanyang pinakamamahal na violin ay nawawala. Sa kabutihang palad ay sinabi sa kanya ng katabi na babae na nandoon si Jade noong gabi bago tumakbo si Victor pababa ng hagdan at siguradong narinig niya ang tunog ng violin mula sa silid ni Jade. Galit na binawi ang laruan na kasama niya sa buong pagkabata niya na pinagsabihan si Jade sa pagkuha ng kanyang mga gamit ng walang pahintulot. Na makitang umalis si Victor sa galit, hinabol siya ni Jade para ipaliwanag. Madalas na makakita si Jade ng mga kakaibang ilusyon, lalo na iyong mga kakaibang pabilog na simbolo na marami na siyang nakitang katulad ng mga simbolo sa isang lumang kwaderno na sinalsal ng malabong litrato. Ang background ng larawan ay isang batang Victor na nagpaisip sa kanya kung ano ang mga sikreto na hawak ng tahanan ni Victor. Baka makakita sila ng mga clues para makatakas sa bayan. Tinitigan ni Victor ang lumang larawan para sa isang matagal na panahon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi niya dapat hinawakan ito bago umalis. Kay Eljan, ang pasahero ng bus na kakauwi lang sa Colony House, ay maingat na nagtanong kay Fatima kung may mga lawa o ilog sa malapit na medyo naguguluhan na dinala siya nito sa isang lawa sa likod ng bundok. At tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa lawa dahil dumating lang siya sa bayan ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi ni Eljan na nakita niya ito sa isang panaginip. Hindi man lang nagulat si Fatima dahil maraming residente sa bayan ang may katulad na karanasan, ngunit hindi nila naisip palabas ang dahilan. Ngunit ang pinakakaraniwang kaso ay ang batang babae sa bayan na si Sarah na maaaring makipag-usap sa mga misteryosong nilalang. Samantala si Kenny ay bumalik sa kanyang lumang bahay at biglang nakarinig ng mahinang mga ingay na nagmumula sa basement. Na naalarma na inilabas niya ang kanyang pistol at bumaba sa hagdan na naggalugad sa paligid sa madilim na sulok. Nakita niya ang isang figura na si Sarah, ang dapat nakatuwang ni Boyd para humingi ng rescue. Dati ay agad na iniulat ni Kenny ang bagay na iyon kay Boyd na nabigla at nagmadaling pumunta sa basement ng simbahan kung saan si Sarah ang laman ng isip niya. Nang mga tanong, pinigilan ni Boyd ang kanyang mga salita at pinaalis ang kanyang deputy na napakaraming sikreto sa pagitan nila ni Sarah na curious siyang malaman kung saan nagpunta si Sarah. Pagkatapos niyang makapasok sa tree hole na ikinagulat niya na sinabi ni Sarah na pagkatapos niyang pumasok sa tree hole siya
ay direktang nag-teleport dito bagaman ang nagulat na bata ay hindi nag-alinlangan sa kanya dahil ang kakaibang matandang lalaki ay nagsabi na ang butas ng puno ay maaaring mag-teleport ng mga tao sa mga random na lokasyon na itinuturing ng batang lalaki ang kanyang sarili na mapalad na napunta sa tuyong balon habang ang matanda. Ang lalaki ay ini-teleport diretso sa lerboard ng halimaw pagkatapos ay tinanong siya kung paano niya nalaman na ang butas ng puno ay maaaring mag-teleport sa mga tao. Sinabi ni Sarah na isang maliit na batang lalaki na nakaputi ang nagsabi sa kanya. Boyd na naisip ni Boyd ang kakayahan ni Sarah na makipag-usap sa mga demonyo at iniisip kung ang batang lalaki na nakaputi ay maaari ding isang demonyo. Gayunpaman tinanggihan ito ni Sarah sa paniniwalang iba ang bata na nakulong din siya sa bayan. Nagpasya si Boyd na lutesin muna ang problema sa kamay ng mga taong bayan. Si Sarah ay isang mabisyo na mamamatay tao. Unang hinanap ni Boyd ang kanyang deputy na si Kenny na nagnanais na ibunyag ilang impormasyon tungkol sa kanyang. Sarah ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga demonyo at ang kanyang mga naunang pagpatay ay ginawa sa ilalim ng kanilang impluwensya. Sa kabila ng mga mabibigat na pagkakamaling nagawa niya ay maaaring siya na lamang ang kanilang pag-asa para makatakas sa misteryosong bayang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpumilit ang namatay na pari na magtago siya sa basement na iniligtas siya sa parusa. Ngunit naisip pa rin ni Kenny na dapat maparusahan si Sarah sa kanyang mga pagpatay nang makita nitong nilunok ni Boyd ang mga salitang sasabihin niya. Kung sasabihin niya na ang ama ni Kenny ay sanhi ng kamatayan ni Sarah, baka lalo pang magalit si Kenny. Saka siya iminungkahi na ikulong si Sarah sa isang hawla para mamatay sa kamay ng isang demonyo. Nagalit si Boyd sa narinig ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at napagtanto na ang kanyang balat ay nagsisimula ng mambak at gumagalaw muli. Dahilan upang siya ay matisod at bumagsak sa lupa matapos ang masusing pagsusuri ni Christy. Walang nakitang abnormalidad. Alam ni Christy na si Boyd ay may banayad na kaso ng epilepsy at pinayuhan siyang huwag masyadong eye pressure ang kanyang sarili. Kapag lumala ang kanyang kondisyon ay maaaring magkaroon siya ng sakit. Hallucinations. Tatayo na sana si Boyd at aalis pero mabilis na umupo ulit. Parang may mali talaga sa kanya. Biglang nagkagulo sa bulwagan ay bumisita pala si Tabitha sa kanyang asawa na hindi nakita sa kama niya. Tanong ni Mari at nalaman niyang lumabas si Jim para magpahangin muli. Naramdaman niyang hindi dapat gumala-gala ang kanyang asawa. Gayunpaman mukhang nag-aalala si Jim. Sa mga araw ng kanyang paggaling ay pinagsama-sama niya ang lahat ng mga pahiwatig tungkol sa bayan at napagtanto na ang bayan ay talagang isang something. Proyektong pang-eksperimentong minsang nasangkot si Jim sa isang roller coaster construction project. Mas maraming hindi inaasahang elemento ay mas malakas ang magiging reaksyon ng mga pasahero at ang bayang ito ay puno ng mga sorpresa. Nasira ang mga linya ng kuryente. Ang pagkikita ni Christy at ng kanyang kapareha na si Mari etc. ay parang may tao. Sadyang idinisenyo ito para panoorin ang mga reaksyon ng lahat at ilang minuto lang bago ang bagyo ay alam ng boses sa radyo ang pangalan ni Jim at hinulaan pa niya na ang paghuhukay ni Tabitha ng isang butas ay haantong sa pagguho ng bahay. Nadama na ang lahat ay isang paunang nakaayos na script. Nagpasya si Jim na ibahagi ang pagtuklas na ito kay Donna dahil narinig din niya ang boses sa radyo. Ngunit pagkatapos marinig ang haka-haka ni Jim ay agad niyang sinabi sa kanya na huwag ipagkalat ito maliban kung mas maraming katotohanan ang natuklasan dahil ito ay magiging sanhi ng panik sa mga residente at mahirap matukoy kung ang taong nagsasalita sa radyo ay kaibigan o kaaway. Naisip ni Jim na may katuturan ito kaya binalak niyang i-connect muli ang radyo upang makita kung makakakuha siya ng karagdagang impormasyon sa oras na ito ng dalawa ni Jim. Dumating na rin ang mga bata sa The Colony House. Ang batang si Ethan ay dumiretso sa kwarto ng kakaibang lalaki na si Vic niya. Gusto niyang humingi ng tawad kay Victor na hindi niya dapat dinala dito si Jade na humantong sa pagkawala ng pinakamamahal niyang violin. Nagtatampo pa si Victor. Ang sarili niyang si Ethan ay walang magawa kundi ibaba ang mga paintbrush na nakolekta niya at tahimik na lumayo. Kinailangan ni Julie na sundan ang kanyang nakababatang kapatid at umalis nang biglang nagkagulo sa labas ng bulwagan. Ito ay ang pasahero ng bus na lumipat sa pakikipagsagupaan sa mga matatandang residente. Pinagsabihan ni Randall ang isa na huwag makialam sa kanyang mga bagay-bagay kahit na ang kanyang mga aksyon ay makatwiran. Napuno ng galit si Donna na walang away o away ang pinapayagan sa bahay ng kolonya at ang imahe ng demonyong pumasok ilang buwan na ang nakakaraan ay matingkad pa rin sa kanyang isipan.
Kinailangan niyang kunin ang anumang potensyal na banta sa simula at paalisan ang troublemaker na ito nang makitang nakahiga si Randall doon na hindi natitinag na ibinato ni Donna ang kanyang malaking palakol sa kanya dahil sa aksyong ito ay natakot siya ng husto at dali-dali niyang inimpake ang kanyang backpack at tumakas mula sa The Colony House sa kabutihang palad si Donna. Hindi siya pinadala ng diretso sa kanyang kamatayan, sa halip ay pinaponte siya nito upang manirahan sa boss habang tinitingnan ang mga mantsa ng dugo sa sahig na nakaramdam ng kaunting takot ang lalaki na naglabas si Donna ng isang na anteng-anteng at pinaalalahanan siya na huwag itong alisin at huwag buksan ang pinto kung makarinig siya ng katok na nakita niyang parang manok na takot. Pinaalalahanan siya ni Donna na walang kortina ang boss at siguradong ibang tanawin ang makikita niya sa gabi. Pagkatapos isara ang pinto ng kotse, umalis siya nang hindi lumilingon sa likod habang ang driver ng boss nakaramdam ng labis na pagkakasala dahil ang lahat ng mga pasaherong sumasakay sa kanyang bus ay nakulong sa mapahamak na bayan na ito ay binalak niyang magsumite ng kanyang pagbibitiw noong nakaraang linggo, ngunit patuloy itong naantala at kahit papaano ay napunta dito si Jade na nakaupo sa malapit ay itinaas ang kanyang baso upang tiyakin sa kanya na dapat silang magtulungan upang lisanin ang bayang ito sa kabilang panig. Pumasok si Boyd sa istasyon ng pulisya at nakita niya ang namatay na pari na biglang sumulpot nang wala sa hangin na paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na maaaring guni-guni ito, ngunit buhay na buhay ang pari at tinanong si Boyd kung paano niya binalak sabihin kay Kenny na si Sarah ang pinatay ang ama ni Kenny, ngunit mas pinili pa rin ni Boyd na protektahan si Sarah dahil nakakausap niya ang demonyo, ngunit binalaan ng pari si Boyd na baka malaman ni Kenny ang katotohanan balang araw at ito ay magdulot ng malaking banta sa katatagan ng bayan. Ay hinimok din niya si Boyd na malaman kung paano na gumawa ng mga pagpipilian bilang sheriff ng bayan na hindi niya kilala. Aktibong hinanap ni Kenny si Sarah na kailangan niyang mas maunawaan para may ayon ang kanyang mga pananaw kay Boyd. Inamin ni Sarah na marami siyang nagawang pagkakamali at huli na para tumalikod sinabi ni Kenny na ginagamot siya ng kanyang ina, tulad ng sarili niyang anak, at ayaw niyang makitang kriminal si Sarah na mga residenteng marinig ito, lalo pang hindi ang kasalanan ni Sarah, at sa wakas ay inamin niya na siya ang nagbukas ng pinto noong gabing pinatay ng demonyo ang ama ni Kenny noong Boyd. Pagdating sa simbahan, sinabihan siya na pumunta ang deputy sa clinic. Sa oras na ito ay si Kenny ay nakatayong blanko sa lugar kung saan pinatay ang kanyang ama. Naalala niya noong unang na-diagnose ang kanyang ama na may demensya, iminungkahi niya na ang kanyang ama manatili sa klinika para sa mas mabuting pangangalaga. Sa kabila ng pagpupumilit ng kanyang ama na umuwi ay pinilit siya ng kanyang ina na manatili ng kaunti. Alam ba nila na hindi nagtagal matapos ang kanyang ama ay papatayin ng isang halimaw na biglang sumakit sa parehong Kenny, at ang kanyang ina ay nahulog sa malalim na sarili sisihin matapos malaman na si Sarah ang nagpapasok ng demonyo kay Kenny. Ay ganap na nabalisa, gusto niyang matanggap ni Sarah ang parusang nararapat para sa kanya. Sinubukan ni Boyd na pigilan siya na nagsasabi na matagal na niyang alam ang tungkol dito, ngunit may mga dahilan kung bakit hindi niya ito parusahan. Mas lalo pang nagalit si Kenny at galit niyang pinunit ang kanyang badge at lumusab. Ng gabing iyon na natutulog si Randall sa bus ay nasa bingit ng pagkasira. Sa labas ng bus ay napapaligiran ng mga halimaw na naghihintay ng kanilang pagkakataong magdasal kahit na mapipigilan sila ng talisman stones. Mula sa pagpasok ay hindi niya nakayanan ang mga nakakatakot nilang titig na walang tigil niyang binanggit sa loob ng bus hanggang madaling araw nang tuluyang umatras ang mga dismayadong demonyo at kulang din sa tulog si The Eccentric Jade. Naramdaman niyang may mga lumang larawan na nagpahayag ng mahalagang impormasyon. Biglang lumitaw ang lalaki sa larawan nang wala sa oras na may hawak na kakaibang pattern na may bahid ng dugo. Ang site ay nagbigay kay Jade ng panimula, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na isa lamang itong guni-guni na hindi siya nasisiyahan at inayos ang lahat ng mga bote sa bar upang gayahin ang balangkas ng pattern na sinusubukan. Para maintindihan ang kakaiba nito, biglang itinulak ang pinto ng bar at si Victor ang dumating para humingi ng tulong. Ito pala ay gusto ni Victor na mag-perform siya ng kanta, ngunit hindi sa bar ay hindi moari ni Jade ang hiling, ngunit sumunod na tahimik na curious na makita kung ano si Victor. Hanggang walang kamalay-malay na dumaan sila sa isang kagubatan. Nagulat si Jade nang makita ang napakaraming mga basurang sasakyan na nakaparada sa isang bukas na lupa. Ito ang mga sasakyan na aksidenteng nakapasok sa bayan kanina, pero bakit sila inilipat dito ni Victor? Victor led Jade sa isang red-off sasakyan sa kalsada. Iyon ang sasakyan ng kanyang ina sa tuwing siya ay natatakot noong bata pa. Ang kanyang ina ay magpapatugtog ng isang kanta para sa kanya. Ang mga kamakailang kakaibang pangyayari sa bayan ay nagpaalala
nagpaalala kay Victor ng mga nakaraang karanasan at muli niyang naramdaman ang panic rising na umaasa siya na si Jade ay maaaring tumugtog ng pamilyar na tune tulad ng kanyang. Hinahabang napupuno ng malambing na mga nota ang hangin ay nakapikit si Victor. Ang banayad na simoy ng hangin ay parang ang mainit na yakap ng kanyang ina na nagpapawi ng kanyang pagkabalisa. Nang matapos ang kanta ay sinimulang tuparin ni Victor ang kanyang pangako. Itinuro niya ang pangalan ng lalaki sa lumang larawan at sinabing ang pulang sasakyan. Ang sasakyan ng lalaki. Noong una ang lalaki ay isang napakasaya at buong taong minamahal ng mga tao ng bayan, ngunit matapos makita ang mga kakaibang simbolo sa isang pahina ay nagbago ang kanyang kilos. Ay hindi na siya muling ngumiti. Isang araw ay itinago siya ng ina ni Victor sa isang lugar na hindi alam, kahit na ang lalaking mukhang gulat na gulat nang magising kinabukasan. Ang lahat ng mga tao sa bayan ay nagtagpo ng wala sa oras. Dahil sa trauma na naging paranoid si Victor ay lubos siyang naniwala na ang isang misteryosong puwersa sa bayan ay maaaring magbago ng ugali ng mga tao at akayin silang gumawa ng masama, at isa si Sarah sa mga minamanipulang biktima. Sa sandaling si Jim at Tabitha ay sumugod sa simbahan na galit sa proteksyon ni Boyd sa kanya. Nagalit sila dahil hindi lang ilang residente ang napatay ni Sarah kundi ito. Sinubukan ding saktan ng kanilang anak na si Ethan. Sa kabila ng kanilang galit, iginiit ni Boyd na si Sarah na maaaring makipag-usap sa mga demonyo ay maaaring maging susi sa pag-unawa sa mga mahiwagang pangyayari sa bayan, na sana ay mabigyan siya ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng Diablo. Gayunpaman ay ayaw makinig ni Tabitha ng anumang mga paliwanag at lumusab pagkatapos magbitaw ng isang masakit na salita. Napagtanto ni Sheriff Boyd ang kabigatan ng sitwasyon. Nagpasya siyang kumonsulta kay Donna Sarah, umalis sa simbahan at pumunta sa kanya dating tirahan. Halos pareho lang ang setup sa sala, lalo na ang jacket sa upuan na parang pamilyar. Bigla ang isang kakaibang lalaki ang lumapit sa kanya na nagtatanong kung bakit siya nakapasok sa kanyang tahanan. Ay lumabas na sa oras na wala si Sarah ay naibigay na ang kanyang bahay sa iba. Mabilis na ipinaliwanag ni Sarah na gusto lang niyang kunin ang ilang mahahalagang bagay, ngunit ipinaalam sa kanya ng estranghero na ang lahat ng kanyang mga personal na gamit ay inilipat na sa storage room sa kainan, na parang isang outcast na nagmamadaling iniwan ni Sarah ang kanyang dating residence. On the other side, natagpuan ni Boyd si Donna sa Colony House matapos niyang ay detalye ang problema ni Sarah. Sinabi ni Donna na ang sino mang gumawa ng maling gawain ay dapat ilagay sa kulungan upang harapin ang demonyo. Ayon sa mga alituntuning itinakda mismo ni Boyd na hindi nila maaaring masira ang mga ito. Mga panuntunan para sa isang mailap na dahilan na napagtanto na kahit si Donna ay hindi sumuporta sa kanya. Boyd stormed off in a huff. Idinagdag ni Donna na kung hindi nila parusahan si Sarah kung ano ang mangyayari sa mga nasaktan niya talaga mula nang marinig ni Ethan ang tungkol kay Sarah. Pagbalik niya kanina pa siya nagtatago sa kwarto niya ay takot na makita ang sinuman. Habang nag-uusap sina Jim at Tabitha kung ano ang gagawin, biglang binuksan ni Ethan ang pinto ng kanyang silid na ipinapahayag ang kanyang pagnanais na makita si Sarah. Naalala niya ang turo ng kanyang ina na ang lahat ay dapat magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanilang mga takot, bilang iyon lang ang tanging paraan para tanggalin ang kapangyarihan ng kaaway. Ang mga salitang ito ay lubos na nakaaliw kay Tabitha, habang si Sarah na nakahover malapit sa kainan ay nag-iisip kung papasok ba nang lapitan siya ni Jim at ng kanyang anak na nawala ang takot kay Ethan na taimtim niyang sinabi. Si Sarah na noon ay naging matalik silang magkaibigan, at kahit na naging mas nakakatakot pa ito sa isang halimaw ay hindi na ito natakot sa kanya. Hindi sumagot si Sarah. Habang pinagmamasdan ang binata na papalayo ay ibinalik niya ang tingin sa kainan, ngunit hindi niya ito pinansin. Magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang may-ari ng kainan na nagmamahal sa kanya tulad ng kanyang sariling anak. Pagbalik ni Sarah sa simbahan ay nakasalubong ni Sarah si Eljan na kararating lang sa bayan at walang kaalam-alam sa mga pagkakamaling nagawa ni Sarah sa nakaraan, kaya't bigla siyang nagalit. Isang pag-uusap. Kasama niya ay matagal nang hindi nagtapat si Sarah sa kahit kanino at nagsimula siyang magkwento tungkol sa namatay niyang kapatid noong araw na umasa silang dalawa sa bayang ito, lalo na tuwing Pasko ay guguluhin ang kanilang utak para mangolekta ng maliliit na regalo.
Ngayon ang mga bagay na pinakagustong gawin ni Sarah ay kunin ang mga bagay na iyon bilang mga alaala na hinimok siya ni Elja na nagsasabi na ang isa ay dapat magsikap para sa kaligayahan na kanilang ninanais. Ang kanyang mga salita sa wakas ay nagbigay kay Sarah ng determinasyon na kailangan niya kaya't siya ay determinadong pumasok sa kainan habang inaasahan na sinisi ng may-ari ng kainan si Sarah sa pagkamatay ng kanyang asawa matapos magmadaling ilipat ang isang kahon ng mga bagay na idineklara niyang hindi na niya gustong makita muli si Sarah. Just then Kenny rushed over. He inagaw the box from Sarah's hand, scattering all the items inside. Probably that wasn't enough para ilabas ang galit niya kaya binasag niya ang isang ceramic doll. Ito ang mga maliliit na regalo ng kapatid ni Sarah. Maingat na kinukuha at noon pa niya pinagmamalaki ang mga ito ngunit sa pagharap sa karahasan ng deputy sheriff ay paulit-ulit lang siyang humihingi ng tawad saka siya nagmamadaling kunin ang mga gamit samantala si Jim at ang kanyang anak ay kakauwi lang at sinalubong sila ni Tabitha na kanina pa naghihintay sa pintuan. Matagal nang nalaman na hinarap ni Ethan si Sarah at ganap na inalis ang kanyang mga takot ay nakaramdam siya ng kaginhawaan mula nang sila ni Victor ay nakatakas mula sa Demon's Lair. Tabitha ay hindi maipaliwanag na nakakita ng mga batang mapatla ang mukha lalo na nang matuklasan niya. Ang kanyang anak na naglalaro ng parehong tumpok ng mga bato mula sa kuweba ay nakaramdam siya ng matinding takot habang nakatingin sa tumpok ng mga bato na nakalagay sa pintuan ay nagpasya si Tabitha na hindi na tumakas at naglagay ng katulad na tumpok ng mga bato sa labasan ng kuweba ng demonyo na umaasang ipatawag ang mga batang iyon at tingnan kung ano ang gusto nilang gawin nang biglang may bahagyang humihingal na tunog mula sa kailaliman ng kakahuyan at talagang lumitaw ang mga bata. Tinanong ni Tabitha kung sino sila ngunit patuloy lang sila sa paglapit ng hakbang-hakbang na ikinatakot ni Tabitha na lumuhod sa lupa ng biglang lahat. Nawala ang mga ingay sa paligid at napagtanto niya na wala na ang mga bata. Nagkataon na dumaan si Jade at nakita niya si Tabitha na dumudugo ang ilong sabay na hanap ng asawa niyang si Jim. Si Sheriff Boyd, sinabi niya kay Boyd ang lahat tungkol sa kakaibang tunog na nagmumula sa walkie-talkie na umaasang sumali. Pinilit na kumpirmahin kung ang bayan ay talagang isang eksperimentong larangan. Gayunpaman ay hindi agad pumayag si Boyd ngunit dumiretso sa may-ari ng kainan. Humingi ito ng tawad sa kanya at ipinaliwanag ang kanyang intensyon na protektahan si Sarah dahil siya ay higit na nag-aalala kung paano aakayin ang mga residente palabas ng bayan. Ang anak ng may-ari na si Kenny ay lumusab bago sumagot ang kanyang ina. Nagalit siya sa proteksyon ng mga aksyon ni Boyd na naunawaan ni Boyd at nagdahilan ngunit nang bumalik siya sa simbahan ay nakita niyang wala itong laman maliban sa isang music box na tumutugtog ng magandang melody. Gayunpaman ang paningin ng isang babae sa white na sumasayaw kasama ang musika ay nagpang-inig sa kanyang gulugad. Hindi makapaniwala si Boyd dahil ang babae ay ang kanyang asawang si Abby na namatay ng maraming taon ay siya rin. Pamilyar sa music box nang makita niya ang kakaibang matanda. Ang kahon ay nasa kwarto noong mga oras na iyon. Sinabi ng matanda na ito ang paboritong laruan ng demonyo at lilito sila sa sandaling huminto ang musika ay tuluyang nasubsob si Boyd sa ganda ng kanyang asawa. Sumayaw ngunit sa sumunod na sandali ang kanyang asawa ay naging isang kahindik-hindak na demonyo. Ang lahat ng nangyari ay guni-guni lamang niya. Hindi siya umalis sa kainan para sa kaligtasan na dahilan ay nagpasya si Kenny na samahan si Boyd na curious siya kung bakit nahulog ang lahat ng mga dahon nang walang dahilan si Boyd. Hindi magbayad. Pansinin ng mga ito dahil kumikislat na naman ang balat ng kanyang braso ngunit nang makalapit si Kenny ay walang nangyari. Hindi alam ni Boy kung paano ipapaliwanag sa kanya. Narinig muli ang pamilyar na si Melody at muling lumitaw ang music box. Nagulat na dahan-daang lumapit si Boyd dito nang biglang tinulak ang cellar door. Bukas at lumabas ang kanyang asawang nakaputi. Nang makita ang malamig na mga mata nito na nakatayo si Boyd nang hindi nagsasalita ay pinaalalahanan siya ni Kenny na nagpa-realize sa kanya na ang nangyari ay panibagong guni-guni dahil walang nakita si Kenny na ayaw magpaliwanag ni Boy at umalis. Sa pagkatulala kalaunan ay ibinunyag niya ang kanyang takot sa doktor ng bayan na si Christy. Naramdaman niyang may kung anong bagay sa kanyang katawan na hinawakan ng matanda ang kanyang dumudugong sugat at sinabing pareho sila ng dugo kasama ng madalas na guni-guni. Kamakailan ay sigurado si Boyd na ang kasamaan kapangyarihan na nakatago sa kanyang katawan ay muling nagising. Ang lumalalang guni-guni ni Boyd ay nagpababa ng galit sa kanya ni Kenny dahil ang kanyang ama ay isang pasyente ng Alzheimer habang ang dalawa ay nag-uusap. Lumitaw na naman ang box nang biglang may tumambad na pamilyar na silhouette sa kortina sa tabi ng may sakit na kama.
Hindi napigilan ni Boyd na bumangon at ibinalik ang kurtina na ikinagulat niya na niyakap siya ng asawa mula sa likuran ng sisikela na sana siya ni Boyd. Itinulak ang kanyang mabigat na katawan at mabilis na binunot ang kanyang baril saka pumasok si Mari sa silid na ikinagulat ng intruder. Boyd na humingi ng tawad at saka umatras sa sulok ng katabing silid ng ospital kung saan may namumuong dugo sa left behind mula sa pagkamatay ng ama ni Kenny. Biglang lumitaw ang figura ng pari sa likod niya. Hindi na nagulat si Boyd, alam niyang ito ang kanyang subconscious self. Sinabi sa kanya ng the other self na ang akala ng lahat ay baliw na bata ay hindi ito itinanggi, ngunit sigurado siya na siya ay matino, ito lamang ang kanyang dugo. Nakorrupt na noon pa lang ay pumasok si Kenny at nakita niya si Boyd na kausap ang sarili niya, ay siniko niya ito ng may pagkadismaya na nagpapaalala sa kanya na siya ang haligi ng buong bayan. Nagalit din si Boyd na halos mamatay na siya sa takot habang si Donna ay nag-aalala sa pagkain para sa mga residente. Nang biglaang bagyo ay nasira ang mga pananim at lahat ng pagkain sa bayan ay ilang basket na lamang ang kailangan niyang humanap ng paraan upang matulungan ang mga residente na mabuhay hanggang sa susunod na pag-aani, kaya tinawag ni Donna ang may-ari ng kainan sa bahay ni Jim at adobo nila ang natitira. Gulay na ito ay maaaring mag-imbak sa kanila ng mas matagal. Jim sa kabilang banda ay nag-aalala tungkol sa isa pang problema, ang kakulangan sa pagkain ay maaaring magdulot ng mas malaking panik sa mga residente marahil ang mga eksperimento sa likod ng mga eksena ay nagdaragdag ng antas ng pagsubok na gusto nilang pukawin ang takot sa mga tinanong ng mga residente. Donna kung may mas magandang solusyon ba siya. Pagkatapos ay pumasok siya sa basement mag-isa, ngunit sinundan siya ni Ethan. Sinabi ng bata na may sikreto siya para kay Donna, hindi siya kasing lakas ng inaakala ng kanyang mga magulang na nag-aalala siya sa pagdating ng demonyo tuwing gabi. Sinabi sa kanya ni Donna na ang mga tao ay iba sa demonyo dahil ang mga tao ay may iba't ibang emosyon tulad ng kaligayahan, kagalakan at takot ay kadalasang naglalabas ng matinding lakas ng loob. Gayunpaman ang mga tao sa The Colony House ay hindi ginawang tapang ang kanilang takot nang mahanap nila ang kanilang pagkain. Portions decrease ang may nagprotesta na walang sapat na pagkain kung bakit kailangan nilang kunin ang napakaraming bagong dating nang subukan ni Ellis na mamagitan sa sitwasyong natagpo siya ng sakuna. Isa sa mga nagpoprotesta, sinaksak siya sa baga ng malaking dami ng dugo na bumulwak kaagad si Fatima. Nababahala sa kanyang naghihingalong nobyo na kailangan nilang dalhin siya sa klinik sa lalong madaling panahon, ngunit tumanggi si Ellis na sinabing gabi na at hindi sila makalabas ng Colony House. Walang pakialam si Fatima na baka subukan nilang magmaneho palayo. Sa klinika ng bayan, ang bagong dating na si Eljan ay nagboluntaryo na may determinasyon na handa siyang samahan si Fatima sa kanyang paglalakbay. Sinabi ng bantay sa gate sa lahat na may demonyo sa hindi kalayuan. Sa unahan huminga ng malalim si Eljan na hiniling kay Fatima na maghintay sa pintuan habang siya ay nagmamadaling lumabas. Nag-iisa ang distansya sa pagitan ng lugar kung saan nakapark ang sasakyan at The Colony House. Nang tumalon si Eljan sa kotse ay nagsimula ng magtipon ang mga demonyo mula sa lahat ng direksyon. Ay inapakan niya ang gasolina at ipinaroda ang kotse sa tabi ng mga hakbang na tinulungan siya ni Fatima. Pumasok ang nobyo sa sasakyan ay agad na pinaandar ni Eljan ang sasakyan na hindi nang ahas na mag-antala habang ang mga demonyo ay mabilis na lumalapit. Sa madilim na gabi ang mga dagandong ng mga demonyo ay umaalingaw. Paminsan-minsan ay inaaliw ni Fatima ang kanyang nobyo. Sa wakas ay nakarating sila sa klinik ng bayan nang walang mga pangunahing insidente na naririnig ang frantic. Pagkatok sa pinto ng bayan ay sumilip muna si Dr. Christie ng bayan, saka nagmamadaling binuksan ang pinto. Sumugod si Boyd mula sa next room nang makita ang kanyang anak na puno ng dugo. Ay laking gulat niya na hindi siya makapagsalita. Gumamit ng injection si Christie para maubos ang dugo. Dugo at hangin na pumipiga sa baga ni Ellis pansamantalang nagligtas sa kanyang buhay, ngunit sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya kanina at kailangan na agad ng blood transfusion. Ang tanging makapagbibigay ng katugmang uri ng dugo ay ang ama ni Boyd Ellis, subalit nang i-roll up ni Boyd ang kanyang mangas ay bigla siyang tumigil. Ang kanyang dugo ay naglalaman ng mga masasamang uod na talagang hindi niya maipapasa kay Ellis. Akala ng lahat ay nasisiraan ng bait si Boyd. Binunot ni Kenny ang kanyang baril na nangangatwiran na ito ay mas mabuti kaysa hayaang mamatay si Ellis nang walang saysay, ngunit ang kanyang mga braso ay gustong magsalita.
Nagsimulang manakit muli sa pagkakataong ito sa wakas ay nakita na ng lahat ang mga uod na kumikiliti sa ilalim ng kanyang balat ay totoo lahat ng sinabi ni Boyd ay naglabas si Kenny ng isang punyal na nagmumungkahi na ibigay sa kanya ni Boyd ang mga uod pagkatapos ay gagamit siya ng malinis na dugo para sa pagsasali ng dugo ni Ellis gayunpaman. Tinanggihan ni Boyd ang kanyang kabaitan dahil siya lamang alam kung gaano kasakit ang dinapuan ng mga uod na ito, pagkatapos ay may naisip siyang ideya, dumiretso siya sa pintuan kung hindi niya maipasa ang mga uod sa sarili niyang mga tao ay tiyak na maipapasa niya ang mga ito sa mga demonyo sa labas kaya itinulak ni Boyd ang pinto. Pinto at nagsimulang sumigaw sa tahimik na gabi maya-maya ay nagsimulang lumitaw ang mga demonyo upang ibaluktot ang kanilang mga pekeng ngiti na tila sinusubukan nilang pukawin ang takot ni Boyd at hindi agad umatake ay pinigilan ni Boyd ang kanyang takot at naglabas ng punyal para putulin ang kanyang palad pagkatapos ay pinunasan niya ang isa ng mga halimaw ngunit hindi dumyugo ang sugat ng halimaw at lalong tumindi ang ngiti nito nang hindi nag-iisip na idiniin ni Boyd ang dumudugong palad niya sa sugat ng demonyo ay naramdaman niyang may kung anong tumutusok sa katawan ng demonyo sa sumunod na sandali ay hinayaan ng demonyo. Isang matinis na sigaw na nagpapakita ng tunay na anyo nito at namimilipit sa lupa ang ibang mga demonyo ay naakit sa kalagayan nito at nagtipon sa paligid ni Boyd ay sinamantala ang pagkakataong ito upang makatakas pabalik sa klinika sigurado siyang ligtas na ang kanyang dugo pagkatapos ng malaking pagsasali ng dugo Ellis sa wakas ay lumipas na sa kritikal na panahon tumayo si Boyd at Kenny sa pintuan habang nakatingin sa fallen demon sa labas at lumabas na ang mga demonyo ay maaaring patayin. Nagpasya si Boyd na magsagawa ng dissection sa umaga upang makita kung ano ang nilalang na ito. Umaga ang katawan ng demonyo ay nakahandusay pa rin sa lupa Boyd at ang iba ay dahan-daang lumapit na tila patay na nga itong si Christy ay ibinahagi ni Boyd sa isip ni Boyd na isang dissection ang dapat gawin upang malaman kung ano ang nilalang na ito ay si Kenny gayunpaman parang naninigas kung sino ang nakakaalam kung ano. Mga panganib na maaaring idulot ng dissection binalewala ni Boyd ang kanyang mga alalahanin sinabi sa kanyang anak na bumalik sa lalong madaling panahon kung hindi ay maraming tao ang darating upang suriin ang kanyang mga pinsala, mas mabuti na kakaunti ang mga tao hanggat maaari ang nakakaalam tungkol sa dissection ng ang demonyo pagkaalis ni Ellis kasama ang kanyang kasintahan sa Elgin ay nakakita sila ng puting tela at itinaas ang katawan ng demonyo papunta sa operating room ng clinic, at ubiling sumunod si Kenny kay Boyd inutusan siya na pumunta sa bodega upang maghanap ng ilang mga tool para sa dissection ngunit mayroon pa rin siyang ilang mga alalahanin ang mga uod. Sa katawan ni Boyd ay dumaan na sa katawan ng demonyo buhay pa ba sila ngayon biglang tumakbo si Mari palabas ng kwarto na umuubo si Christy alam ni Christy na may withdrawal symptoms ang girlfriend niya matapos siyang patahanan pumunta si Christian Boyd sa operating room pagkatapos ng lahat ay nagsuot si Christy ng guantes at hinuberan ang demonyo nang siya ay gagawa ng paghiwa biglang kumaibat ang demonyo na nagbigay sa lahat ng jump scare ipinaliwanag ni Christy na ito ay reflex ngunit hindi na nakayanan ni Kenny at tumakbo palabas ng klinik ay mabilis na sumunod si Christy at tinanong siya kung bakit siya duwag ipinaliwanag ni Kenny na hindi siya natatakot sa halimaw bagkus ay nag-aalala siya sa mga uod na nakabaon sa katawan nito paano kung lumabas ulit sila Christy Willingta. Ipagsapalaran ng mga uod ay parang laso na natunaw sa dugo ng demonyo kung makukuha nila ito ay magiging sandata laban sa mga demonyo ngunit ipinahayag ni Kenny na nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan ay hindi sumagot si Christy at tumalikod at umalis sa oras na ito Mari. Na nakahiga sa kama ay biglang napatayo na laman niyang wala na ang lahat ng tao sa kwarto nang itulak niya ang pinto sa operating room na kakaibang nawala ang katawan ng demonyo nang walang bakas nang marinig ang pag-iyak niya ng tulong na sumugod si Boyd. At nakita ang isa pang demonyong dahan-daang lumalapit ay itinaas niya ang kanyang baril at pinaputukan si Mari subalit nabaling ang kanyang atensyon sa isang music box na lumabas nang wala sa oras ay panaginip lang pala ang lahat samantala sinimulan na nina Christy at Boyd ang autopsy na nagawa nilang gawin. Buksan ang dibdib ng demonyo nagulat si Christy habang tinitignan niya ang mga organo sa loob na halatang tao ang istruktura na dehydrated lang dahil sa kakulangan ng tubig nitong revelation ay nagpataranta si Boyd kung walang dugo kung saan nagkaroon ng mga uod.
Wala na rin si Christy ay nagsimulang mawala ng pasensya sa kanyang pagkadismaya, nagsimula siyang saksakin nang biglang sinigawan siya ni Boyd na huminto nang makita niyang tumutulo ang mga dilaw na apdo na posibleng ito ang laso na kailangan para labanan ang mga demonyo na mabilis nilang tinipon ang apdo sa isang baso bote matapos ang kanilang gawain ay nais lamang ni Christy na magpahinga. Kasama ang kanyang kasintahan, ngunit para kay Boyd ito ay unang hakbang lamang ng mahabang paglalakbay na kailangan niya upang masubukan ang bisa ng dilaw na apdo sa isang demonyo. Binanggit ni Kenny na ito ay isa pang mapanganib na hakbang, ngunit ipinangako niya ang kanyang buong suporta sa kabilang panig ng bayan pagkatapos ng pag-aatsara ng pamilya ni Jim sa kanilang pagkain. Gusto ng kanilang anak na si Ethan na pumunta sa Colony House para hanapin si Victor, ngunit sinabi ni Jim ang kanyang pagtutol, ngunit iba ang iniisip ni Tabitha at tinawag ni Jim ang kanyang asawa sa labas at sinabing natiyak na ililigaw ni Victor ang kanilang anak, ngunit hindi pumayag si Tabitha dahil kung hindi dahil kay Victor ay baka namatay na siya sa kuweba ng demonyo. Muling ibinalita ni Jim ang teoryang lab. Paano kung ang kuweba ay isang kasangkapan lamang na ginamit ng The Puppeteer to instill fear? Tabitha thought her husband is obsessing over this theory, she retorted, asking how he know the intentions behind the voice on the walkie-talkie are good or bad. After speaking, she angrily stormed back into the room. Jim stood there, was lost in thought. Suddenly, may lumabas na drone mula sa di kalayuan na pagmamayari ni Randall na nakatira sa bus na pinalayas siya ni Donna sa The Colony House dahil paulit-ulit niyang nilabag ang mga patakaran, ngunit ibang liwanag ang nakita sa kanya ni Jim. Tutal siya ang unang sumugod at tulong. Nang ang kanyang asawa ay nakulong sa ilalim ng kuweba, ipinaliwanag ni Randall na ang drone ay orihinal na inilaan upang maging isang regalo sa kaarawan para sa kanyang pamangkin, ngunit ito ay walang silbi. Ngayon ay naniniwala si Jim na ang drone ay makakatulong sa lahat na makatakas sa bayan, kaya pinangunahan niya si Randall sa gilid ng ang kalsada kung saan bumaligtad ang isang caravan. Ito ang sasakyan na ginamit ni Jim para makapasok sa bayan. Ang dalawa ay nakakita ng antena sa loob ni Jim na gustong gamitin ang drone ni Randall para ipadala ang antena sa pinakamataas na punto at muling makipag-ugnayan sa misteryosong tao sa pamamagitan ng radyo. Randall naisip na ito ay may kabuluhan, gayunpaman siya ay nagmungkahi din ng isang pagdududa upang mapanatili ang isang napakalaking eksperimento na ang puppeteer ay dapat na mayroong isang tao sa loob upang panatilihin ang eksperimento sa track. Ang tanong ay kung sino ang pwede that be. Samantala, sinundan ni Ethan ang kanyang kapatid na babae sa Colony House upang hanapin si Victor na abala sa pagsukat ng pagbabago sa posisyon ng isang malaking puno. Marahil siya lang sa buong bayan ang nakapansin sa mga hindi gaanong mahalagang detalyeng ito. Iniulat ni Victor na ang mga dahon sa puno ay nalalanta ng isang bagay na hindi pa nangyari noon pa man. Ang mga pagbabago sa bayan ay karaniwang nagpapahiwatig na may masamang mangyayari sa kabilang panig. Nahanap ni Tabitha si Jade at tinanong siya kung bakit hindi siya nagulat sa mga kakaibang phenomena na iyon. Ang sagot ni Jade ay hindi inaasahan, sanay na siya sa mga kakaibang bagay at wala siyang nakita. Sa bayang ito na nakakagulat ay nagpatuloy siya sa pagsasalaysay ng lahat ng mga kakaibang pangyayari na naranasan niya. Si Tabitha ay puno ng mga tanong na minsang nawalan siya ng ilang buwang gulang na sanggol, kaya't nakatagpo siya ng isang batang mapatla ang mukha na nagpapahiwatig na ito ay maaaring nauugnay sa sariling anak. Mga karanasan na sumang-ayon si Jade sa kanyang pag-iisip na posible ito, ngunit nang aalis na si Tabitha ay nakakita siya ng mga kakaibang simbolo sa isang kwaderno. Ay mukhang nagulat siya na nagsasabi na nakita niya ang mga simbolo na ito sa mga dingding ng tunnel bago bumalik sa bahay ng kolonya pagkatapos na ayusin ang kanyang nasugatan na kasintahang si Fatima. Agad na hinanap si Donna na ibinahagi niya sa kanya na siya ay buntis, ngunit bago pumasok sa bayan ay malinaw na sinabi ng mga doktor na siya ay may pisikal na depekto at hindi maaaring mabuntis. Siya ay natatakot na may isang kakilakilabot na maaaring mangyari. Nangyari sa kanya. Natawa si Donna matapos marinig ito na agad na nagpapawi sa mga alalahanin ni Fatima na ang bayang ito ay maaaring gawing posible ang imposible mula sa walang katapusang daan patungo sa mga demonyo na lumilitaw sa gabi. Ang mga kakaibang bagay na kanilang naranasan sa ngayon ay nagdulot lamang ng kawalan ng pag-asa, ngunit ang kanyang kakaibang karanasan ay isang masayang anomalya. Ipinakita nito na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nang maglaon ay natagpuan ni Julie si Eljan na lubusang nakalimutan ang babae
pagkakawala ni Boyd noong kasama niya ang isang magandang babae pagkatapos ay ibinahagi niya ang sikreto ng pagkapatay ng demonyo at hiniwalay ang nakaraang gabi. Naisip ni Julie na ito ay isang magandang bagay na marahil ay makakahanap talaga sila ng paraan upang makitungo sa mga demonyo. Si Elgin ay naramdaman na ang mga eksenang ito ay nangyari sa kanyang mga panaginip noon at ang pagtatapos ay medyo tragic. Pinayuhan siya ni Julie na huwag mag-overthink na isang karaniwang problema. Sa Townsville Oak pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang sariling solusyon na ilubog ang kanyang ulo sa isang bathtub. Ang pakiramdam ng tubig na tumatama sa kanyang mga tainga ay parang isang bakasyon sa tabi ng dagat na nagpapahintulot sa kanya na makalimutan ang lahat ng kanyang mga problema. Bathtub na may tubig pabalik sa Colony House, ngunit nang lumubog siya sa tubig ay biglang lumitaw ang isang music box nang wala saan. Isang pares ng mga kamay ang nagtulak kay Elgin sa tubig. Ang tanging nakikita niya ay isang nakakatakot na maputlang ghost face. Buti na lang nang dumating si Sheriff Boyd, si Elgin ay hindi nasaktan bagamat napailing inangkin niya na nagising siya ng isang tao at panaginip lang ang naranasan niya. Paggising niya ay umubo siya ng ilang lagok ng tubig. Nagulat si Boyd ngunit walang pakialam na inilabas niya ang apdo na kinuha sa katawan ng demonyo, na nagmumungkahi na baka ito ang sandata para patayin ang mga demonyo. Ang pagtitiwala nito kay Elgin at iminungkahi niya ang pagpapahid nito sa mga bala tulad ng mga pilak na bala na ginamit laban sa mga vampira. Samantala si Kenny na nananatili sa bahay ay biglang narinig ang pagring ng telepono. Kapwa ang mag-ina ay nakatitig sa mata dahil ang telepono sa bayan ay dapat na madiskonekta at isa lamang itong pampalamuti na bagay na dahan daw ang kinuha ni Kenny ang telepono. Ang boses sa kabilang dulo ay nagsasabing darating sila maliban kung hihinto ka. Nang ibinaba ni Kenny ang bakal na kaldero ng masusing tingnan ay napuno ito. May lumilipad na insektong lumipad pa ang isa papunta sa braso ni Kenny. Buti na lang panaginip lang ang naranasan niya pero may maliwanag na paso sa kaliwang braso na iniwan ng insekto. Mula sa panaginip niya ito ay katulad ng karanasan ni Elgin na nagpapahiwatig na ang bayan ay maaaring nagsimula ng bagong hamon. Mode kung saan ang mga karanasan sa panaginip ay maaaring makaapekto sa realidad. Nakita ni Boyd na may nag-aalalang ekspresyon si Kenny at nalaman ang tungkol sa kanyang panaginip na sanhi ng pinsala sa braso. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang ideya ni Elgin na gumawa ng mga bala ng apdo. Mabilis na tumugon si Kenny na nagsasabing kakailanganin nila ng mas maraming apdo. Pagkaraan ay pumunta silang dalawa sa klinik kung saan nakalagak ang katawan ng demonyo na ikinagulat nila na nanginginig na nakaupo sa sofa ang dalawang doktor. Sa pagtatanong nalaman nilang madalas na nagmumula ang mga kakaibang ingay sa silid kung saan nakalagak ang katawan ng demonyo. Tahimik na lumapit sina Boyd at Kenny. Ang silid sa pagbukas ng pinto ay nakita nila ang puting cloth na nakatakip sa katawan na umaalon-alon. Ay mabilis na ibinunyag ni Boyd ang takip nito na inilantad ang katawan na nababalot ng mga insekto. Namutla si Kenny. Ang mga insektong ito ay lumitaw sa kanyang panaginip kahit na ang kanilang huni ay magkamukha. Sa sugat sa braso niya at sa pag-iisip sa nangyari kanina ni Elgin, hindi maipaliwanag ni Mary kung bakit ang mga panaginip ay maaaring magdulot ng mga pinsala na panaginipan pa niya ang mga demonyo nang biglang nagising at nagngangalit sa kanya. Kahapon lang natahimik ang lahat nang biglang pumasok si Donna nang maunawaan ang sitwasyon. Pinagalitan niya si Boyd dahil hindi nagsumbong sa kanya sa oras na inamin ni Boyd ang kanyang pagkakamali at agad siyang dinala sa silid kung saan nakalagak ang katawan na nakakagulat na nawala ang lahat ng mga insektong gumagapang sa buong katawan si Donna, subalit hindi pag-aalaga at iginiit na agad na sunugin ang katawan. Nais din ni Boyd na sirain ang katawan sa lalong madaling panahon sa pag-asang mawala ang mga nakakatakot na panaginip. Pagkatapos masunog ang apoy, nag-aapoy si Kenny sa kanyang pag-aalala, paano kung hindi mawala ang mga panaginip. Marahil tayo nauubusan na ng oras. Sina Jim at Randall ay nagsama-sama upang aklasin ang lihim ng bayan sa kanilang sariling paraan. Ikinonekta nila ang isang antena sa isang drone na nagtatangkang makipag-ugnayan sa misteryosong tao sa pamamagitan ng radyo. Sa isang biglaang pag-iisip na tinanong ni Randall si Jim kung mayroon na ba siya. Nakita ang demonyong pumatay gamit ang sarili niyang mga mata na natili siya sa bus gabi-gabi at hindi pa nakasaksi ng ganoong pangyayari. Kahit noong unang gabi pa lang sila dumating sa bayan ng maraming residente ang nasaktan, ay hindi kailanman nakilala ang kanilang mga katawan dahil doon ay hinala ni Randall ang mga pagpatay sa demonyo.
Ang sinadya bang palabas ng isang tao ay mahirap paniwalaan si Jim dahil nakita niyang pinatay ni Sarah ang kanyang sariling kapatid na si Randall, gayunpaman ay may sariling teorya ang pagpatay kay Sarah ay maaaring dahil sa kanyang mga isyu sa pag-iisip o siya ay manipulahin ng isang tao sa lalong madaling panahon pagkatapos ng nakumpleto ang koneksyon ng antena, ngunit dahil sa hindi sapat na kapasidad ng pagload ay hindi maabot ng drone ang nais na taas ay sumuko si Randall sa planong ito. Mas gusto niyang siyasatin ang nunal sa mga residente. Sinabi ni Jim kay Randall na 3 tao lamang sa bayan ang gumawa ng mga patakaran. Donna agad na itinoon ni Boyd at nang namatay na pari na si Randall ang kanyang hinala kay Donna kung saan siya nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Unang pinuntahan ng 2 lalaki si Sarah sa simbahan na naglalayong magtanong tungkol sa nakaraan nila ng kanyang kapatid na si Sarah ay mukhang nataranta at lumalaban. Naisip ni Randall na ito ay nangangako at nagpa siya na magdagdag ng karagdagang panggatong sa apoy pagkatapos ay iminungkahi niya na ang kapatid ni Sarah ay maaaring buhay pa. Pagkatapos ay pumasok si Donna na may dalang isang kahon ng mga damit. Noong una ay humiling kay Sarah na tulungang ayusin ang mga damit at pagkatapos ay pinalabas sina Jim at Randall sa simbahan ay mabilis na tinanong ni Sarah si Donna kung bakit sa tingin nila ay buhay pa ang kanyang kapatid, ngunit huminga lang ng malalim si Donna at hindi sumagot. Pag-alis ng simbahan ay naramdaman ni Jim na maaaring lumayo na sila dahil ibinase nila ang lahat sa mga pagpapalagay, ngunit walang matibay na ebidensya kaya nakipagkasundoan siya kay Randall na pumasok sa trailer sa gabi upang mag-obserba, umaasang baka may makita silang kakaiba. Siyempre ang planong ito ay hindi nang walang panganib na kailanganin ni Jim na ipaalam sa kanyang pamilya at magdala ng talisman upang itakwil ang mga demonyo. Habang sila ay umalis sa kainan na kanilang nakasalubong kay Donna na nagtanong kung ano ang kanilang plano at tumingin si Jim ng problemado at inamin na ang pakikipag-usap kay Sarah ay isang pagkakamali lang siya. Naghahanap ng mga sagot na siyahan si Donna sa pagpapaalala sa kanya na huwag masyadong lumapit sa mainitin ng ulo na si Randall. Sa kabilang banda, nalaman ni Jade mula kay Tabitha na nakakita rin siya ng mga katulad na simbolo sa kuweba nang dumating sila malapit sa pasukan ng kuweba. Labis na nasasabik si Jade sa pag-iisip doon. Dapat ay isang koneksyon, gayunpaman nang banggitin ni Tabitha na nakita din ni Victor ang mga simbolo sa kuweba ay agad na galit si Jade. Nakipagkasundo siya kay Victor at ang gantimpala ay ang ibunyag ang lahat ng mga sikreto tungkol sa mga simbolo na hindi niya inaasahan na gagawin ni Victor. Piliing itago ang mga ito samantala natagpuan ni Victor ang kanyang nag-iisang kaibigan na si Ethan at binalak na ibigay sa kanya ang kanyang childhood jacket bilang kabayaran sa pagpapabeya sa kanilang pagkakaibigan. Malugod na tinanggap ni Ethan at dinala siya upang tumulong sa kainan ang batang lalaki na hindi sinasadyang nakakita ng maliit na laruan sa bulsa ng ang jacket na nakita itong si Victor ay naging malungkot. Biglang dumating si Jade upang komprontahin si Victor tungkol sa pagtatago ng mga simbolo ng kuweba na nangangatwira na dapat ibahagi ng mga tao sa bayan ang lahat ng impormasyon upang makahanap sila ng daan pauwi ng mas mabilis. Na ikinagulat ng lahat na idineklara ni Victor na ang bayang ito ay ang kanyang tahanan. Inakala ni Tabitha na si Jade ay masyadong malupit at siya ay nagmamadaling umalis. Pagka-uwi ni Victor sa bahay na hawak-hawak ang isang maliit na laruan na nakita ni Ethan na ito pala ay isang memento na iniwan ng kanyang ina bago ito umalis ng malungkot. Pagkatapos nito, ang buong mga naninirahan sa bayan ay brutal na pinatay. Noong panahong si Victor ay 7 taong gulang pa lamang na bata, kahit na ang kanyang oras sa kanyang ina ay maikli sa kanyang pananaw ay maaari niyang isaalang-alang ang bayan na kanyang tahanan. Kasunod ng malapit sa likod ni Tabitha ay natagpuan ang isang tulalang Victor at nagtanong kung bakit niya itinago ang bagay tungkol sa mga simbolo ng kuweba mula kay Jade. Victor na nadama na walang paraan para sa bayang ito at anumang paggalugad ay haantong lamang sa mas masahol na kahihinatnan dahil binalaan siya ng kanyang ina noong gabing umalis siya na sa sandaling matapos niya ito. Maaari na silang umuwi, ngunit kinabukasan ay pinatay ang lahat ng residente ng bayan at tinanong ni Tabitha kung ano ang ginawa ng kanyang ina. Kanyang sarili mula sa nakalimutan ang mga mahahalagang bagay at dinala niya si Tabitha kung saan nakaparada ang kotse ng kanyang ina. Sa mga nakaraang taon na nagre-record si Victor ng mahahalagang alaala sa kanyang mga dibuho, ngunit natatakot siyang balikan ang mga iyon kaya itinago niya ang lahat sa trunk ng kotse ng kanyang ina sa sandaling makita niya sila Victor.
Natuwa siya sa wakas ay naalala niya na siya ay may isang maliit na kapatid na babae ngunit pagkatapos ng kanilang ina ay umalis ang kanyang kapatid na babae dahil sa takot ay sumunod na si Victor ay hindi siya pinigilan ni Victor sa oras na iyon at sa gayon ay nawala ang kanyang kapatid na babae nang tuluyan. Ito ay isang napakasakit na alaala para kay Victor kaya sinubukan niya sa kalimutan ito at itinago ang mga guhit sa liblib na lugar na ito. Pagkatapos na pakalmayan si Victor, Tabitha ay nagsimulang magbuklat sa iba pang mga guhit kasama ng mga ito ang isang stone tower ay kakaiba. Biglang naalala ni Victor na noong gabing umalis ang kanyang ina ay nagpunta siya sa stone tower na ito na nagsasabing pupunta siya iligtas ang mga nakulong na bata. Habang papalapit ang gabi, natagpuan ni Randall si Donna na may taos-pusong ekspresyon na inamin na ang kanyang mga nakaraang aksyon ay masyadong mapusok. Umaasa siyang lahat ay makapasok sa loob ng bahay at makapag-usap ng mahinahon pagkatapos ng dalawang sheriff bumalik sa bayan matapos sunugin ang mga bangkay. Muli nilang narinig ang pamilyar na hagong ng langaw. Biglang tumakbo ang isang lalaking puno ng dugo mula sa isang silid na humihingi ng tulong. Samantala pagdating ni Jim malapit sa trailer gaya ng binalak ay nabigla siya nang makitang nakatali si Donna. Isang malaking puno na may nagbabantang Randall na nakatayo sa tabi niya. Ang eksena ay lumipat sa isang residente na tumatakbo palabas ng kanyang bahay sa takot na sumisigaw ng tulong. Ang dumaan na Boyd ay sumunod sa kanya sa loob at nabigla nang makita ang isang putol-putol na bangkay na nakahiga sa kama. Ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang asawa ay nagkaroon paulit-ulit na bumubulong ng parehong parirala habang siya ay umiidlip bago sumigaw na lumabas na ang mga demonyo. Pagkatapos ay bumuka ang kanyang tiyan at bibig sa wala ng paniwalang nagtanong kung ano ang paulit-ulit na pariralang panaginip ay nagbulang-bulungan ang lalaki na darating sila maliban kung tumigil ka namang ha. Si Kenny sa pamamagitan nito ay narinig niya ang parehong parirala. Dati sa isang boses sa telepono habang siya ay nananaginip noong nakaraang gabi. Alam ni Boyd na siya ay nakikitungo sa isang seryosong sitwasyon na dalawang residente ang nasugatan sa kanilang mga panaginip at ngayon ay isang tao ay talagang pinatay at namatay sa kanilang pagtulog. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang maiwasan ang higit pang mga trahedya. Inutusan ni Boyd si Julie na pumunta sa pinto na nagsasabi sa mga residente na huwag matulog ng gabing iyon na iniisip si Sarah sa simbahan na inalok ni Kenny na pumunta at alagaan siya dito. Naalala ni Julie na ang kanyang ama ay nagpunta sa isang trailer sa ilang at hindi alam ang mga panganib ng panaginip. Samantala si Jim ay nasa state of shock. Hindi siya makapaniwala na si Randall ay nagbabalak na ialok si Donna sa isang demonyo kahit na si Randall. Ipinaliwanag na pagsubok lamang ito para kay Donna. Naisip pa rin ni Jim na nakakabaliw kung inosente si Donna ay papatayin nila ng walang kabuluhan. Ang isang mabuting tao ay nagpasya si Jim na palayain siya. Gayunpaman pinatumba siya ni Randall at isang punyal si Drew na nagbabanta sa kanya na huwag guluhin ang plano. Nang biglang umalingaw ang putok ng baril, ito ay si Boyd na dumating na siya ay orihinal na dumating upang sabihin kay Jim na huwag matulog sa gabi, ngunit hindi inaasahan na mapupunta sa ganoong drama sa gabi na palapit. Gusto lang ni Boyd na ibalik ang lahat sa bayan sa lalong madaling panahon, ngunit si Randall kinuha ang susi ng sasakyan at itinapon sa kagubatan na ngayon ay wala nang makakabalik. Randall nagkibit-balikat na walang pakialam na nagmumungkahi na silang lahat ay magdamag na magkasama. Si Julie na naghihintay sa harap ng pintuan ng kanyang tahanan ay walang nakitang palatandaan ng pagbabalik ng kanyang ama. Sa halip ay nakita niya sina Jade at Victor na inihayag nila ang kanilang intensyon na magpalipas ng gabi na mayroon silang mahahalagang bagay na pag-usapan, lalo na tungkol sa mga kakaibang ilustrasyon na dinala ni Victor na dinala ni Kenny si Sarah ng mag-isa sa istasyon ng pulisya kahit na nagtago siya ng sama ng loob sa kanya bilang mamamatay tao sa kanyang ama. Ang kanyang tungkulin bilang isang pulis ay tiyakin ang kaligtasan ng bayan. Matapos ang mga araw na ginugugol ng ligaw na pag-iisip, si Sarah ay bumuo ng isang bagong pananaw sa bayan na pinaniniwalaan niya na ito ay walang katapusang lumilikha ng takot na nilalamon ito upang maging bahagi ng kanyang sarili. Ang kanyang kapatid na lalaki ay takot na takot sa mga Secodes mula pagkabata. Ngayon na siya ay nawala kasama ang mga bangungot na tulad ng mga Secodes ay naging isa pang pinagmumulan ng takot ng bayan na tila upang kumpirmahin ang kanyang mga salita ay ang tunog ng mga Secodes sa labas ng bintana ay naging mas galit na galit habang lumalalim ang gabi. Habang ang mga naninirahan sa Colony House ay nalaman ng tungkol sa panaginip ng mga pagpatay mula sa lalaking katatapos lang nawala ng asawa, ang mga tao ay tila medyo nataranta at hindi mapalagay dahil wala si Donna. Isang babae ang umako sa responsibilidad na hinihimok niya ang lahat na huwag matulog sa gabing iyon.
at ang pag-aayos ng mga tutuluyan para sa mga bagong dating sa kabilang panig. Si Boyd at ang ilan pang iba ay nanirahan sa isang motorhome ayon sa mga pasadyang anteng-anteng upang itakwil ang mga demonyo ay kailangan na nalaman lamang ni Jim ang tungkol sa mga panaginip na pagpatay at ang kanyang tanging. Nais niyang bumalik sa kanyang pamilya, naisip niya na maaari niyang subukang magsimula ng isang sasakyan sa labas gamit ang mga jumper cable, ngunit agad na tumanggi si Boyd na madilim sa labas, hindi oras para makipagsapalaran, ngunit ipinagpatuloy ni Randall ang kanyang kapalaran na nagmumungkahi na kahit si Boyd ay maaaring maging isang taksil. Boyd sa sobrang galit niya ay muntik na niyang itaboy si Randall palabas ng motorhome. Matapos niyang pakalmayan si Randall, nagsimulang magpahid ng bala ng demonyong apdo si Boyd nang biglang iminungkahi ni Donna na ang pagharap sa mga demonyo ay masyadong mapanganib at bakit hindi hayaang makipagsapalaran si Randall. Pagkatapos ng lahat ay gusto niyang aklasin ang katotohanan na naisip ni Boyd na ito ay may katuturan at inalok si Randall ng baril na nagtatanong kung gusto niya itong subukan ang kaluskos ng mga yabag sa labas ng motorhome. Nahudyat na ang mga demonyo ay sa wakas ay lumitaw na si Randall ay nag-alinlangan ng ilang sandali bago pumayag. Subukan pero biglang napasigaw si Donna ng gulat na sigaw. May kakaiba sa mga demonyong ito dahil huminto sila sa di kalayuan sa nakaraan ay tiyak na lalapit sila para tuksuhin ang lahat. Nabuksan ang pinto nang biglang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na music box na si Melody. Sa loob ng RV, ngunit ang tunog ay nagmumula sa radyo na matagal nang nasira. Nagpapanik si Boyd, alam niyang sa tuwing tumutugtog ang himig na ito ay may hindi magandang mangyayari. Biglang may dumadagundong na ingay mula sa ilalim ng sahig na parang may sinusubukang bumaon sa Randall. Sa sobrang tense ay binasag niya ang bintana ng RV gamit ang isang martilyo, kasunod ng suit na sinipa ang salamin na pinto at hindi na sila nakatagal pa sa sasakyan habang ang demonyo ay patuloy na lumalapit kay Boyd na mabilis na nagpaputok ng kanyang baril, ngunit ang mga bala ay nababalutan ng apdo. Walang gaanong epekto. Sinamantala ni Jim ang pagkakataong paandarin ang isang sasakyan sa malapit nang biglang narinig ni Boyd na may tumatawag. Ito ay ang kanyang asawa na matagal nang patay. Alam niyang ilusyon lamang ito at agad na tumalikod upang sumama kay Jim. Poor Randall gayunpaman ay bumulusok sa kailaliman ng kagubatan ay biglang napuno ang hangin ng mapilit na huni ng sumunod na sandali ang hindi mabilang na lumilipad na mga sekodes sa kanya. Samantala sa bahay ng kolonya kung saan sila naghanap ng kanlungan, si Dr. Chris at ang kanyang kasintahang si Mari ay itinalaga sa silid ni Ellis para sa night. Seeing the belt on the bed, hindi napigilan ni Mari na magbiro na alam talaga nila kung paano magsaya. Ay napahiya si Ellis at ipinaliwanag kay Christy na ang sinturon sa kama ay hindi para sa kakaibang libangan kundi dahil buntis si Fatima. Sa nakakatakot na bayan na ito, anumang kakaibang bagay ang maaaring mangyari, kailangan niyang maghanda para sa pinakamasama. Paano kung manganak siya ng isang halimaw na may matatalas na ngipin? At sinubukang pakalmayan ni Close Christy ang kanyang ligaw na pag-iisip ay isang kahanga-hangang bagay ang pagbubuntis, ngunit pagbalik niya sa silid, nadatnan niya si Mari na sumisigaw sa gulat. Naramdaman niyang may nakakatakot na bagay na nakatago sa paligid ni Christy na patuloy na pinapakalma siya kahit na hindi na natakot si Mari. Nagalit siya. Ang problema niya ay dahil lang sa biglaang pagkawala ni Christy. Ginawa ni Christy ang lahat para aliwin ang galit na galit niyang kasintahan ng sandaling kumalma si Mari. Nakilala ang kanyang abnormal na estado at iminungkahi ni Christy na gamitin ang sinturon para mapagod baka sakaling magpakita muli siya ng anumang matinding pag-uugali. Nang biglang tumunog ng malakas ang bell sa ibaba ng lalaki na nawalan ng asawa ay nabalisa din ng ibang mga residente na akala niya ay nabaliw na si Fatima lang ang patuloy na nagtitiyak sa kanila na ligtas sila dito. Ay pilit siyang dinala ni Elgin sa itaas. Pagkatapos ng tuluyang ayusin ang isyo ay pinuri ng isang matandang babae sa malapit sina Fatima at Elgin sa paghawak ng maayos sa sitwasyon, ngunit nang malaman niya na si Fatima buntis si Elgin ay tila may naalala si Elgin na biglang may ilaw sumikat mula sa labas ng bintana. Si Donna ay bumalik sa kanyang sasakyan habang si Christy ay inaalagaan pa rin si Mari habang siya ay lumabas para kumuha ng mainit na tubig. Lalong natakot si Mari, narinig niya ang nakatusok sa tainga na huni ng mga sekodes at pagkatapos ay inatake ng isang pulutong na mga lumilipad na sekodes. Nang bumalik si Christy sa silid ay nadatnan niya
si Mari na nahihirapan sa higa na hindi pa niya nakatagpo ng ganoong kakaibang pangyayari at walang magawang pinagmamasdan habang ang paghinga ni Mari ay humihina sa puntong ito sina Boyd at isang ilang iba pa ang ligtas na nakabalik. Sa Colony House na halos hindi na nila tinitirhan ng makarinig sila ng kaguluhan sa itaas na umaakyat ay tinakpan lang nila ang mga mata ni Mari na nakaumbok at namumutla halatang hindi siya malayo sa Death Christie ay nasa bingit na ng hindi nakayanan ng malupit na suntok na ito pagkatapos ay tumakbo si Ellis sa pag-anunsyo na naalala ni Elgin ang ilang nilalaman tungkol sa mga panaginip na binanggit niya tungkol sa isang maliit na batang lalaki na nakaputi na paulit-ulit na inuulit ang pangungusap na kanilang darating maliban kung pigilan mo ang isang babae na natagpuan ang mga salitang pamilyar at naalala ang mga ito bilang isang lumang nursery rhyme. Si Boyd ay naguguluhan na walang kaalam-alam tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga madalas na lumalabas na mga liriko sa kabilang banda. Si Sarah ay nasa istasyon ng pulisya at tila hindi niya naramdaman ang walang malasakit na saloobin ni Kenny sa kanya. Alam niyang may hinanakit pa rin ito sa pagpatay sa kanyang ama kaya muli niyang sinimulan ang kanyang pagsisisi na si Kenny na kanina pa nagpipigil sa kanyang galit ay hindi na napigilan at hiniling sa kanya na kunin ang ekstrang baril sa drawer at gawin ang lahat ng gusto niya dito. Ngunit nang bunutin ni Sarah ang baril ay nakaramdam ng panghihinayang si Kenny na nag-aalala siya na baka desperado na si Sarah para tapusin ang sarili niyang buhay buti na lang hindi siya naging matigas ang ulo at nagpas siyang maglaro ng Russian roulette na ipaubaya ang kanyang kapalaran sa Destiny matapos maglagay ng 2 bala sa ang silindro 2 beses niyang sunod-sunod na hinayla ang gatilyo ngunit walang bala ang pinaputok ni Kenny saka inagaw ang baril mula sa kanya na nagpakawala ng hininga sa kabilang banda si Tabitha ay nag-uusap ng mga kakaibang imahe kasama si Jade na namangha na ang lahat ng mga bagay na ito ay iginuhit ng mga bata na kanyang hinayla. Siya ay bumalik at pinaalalahanan siya na pag-isipan ang kahulugan ng pagpipinta. Nagtaka siya kung bakit sinabi ng nanay ni Victor na lahat ay maaaring umalis sa bayan kapag ang batang nakulong sa tore ay nailigtas na naalala ang mga kakaibang maputlang bata na kanyang nakita. Bago nag-isip si Tabitha kung hindi ba sila malisyoso pero humihingi ng tulong sa kanila ay isang nakakakilabot na sigaw ang nagmula sa sala sa katabing pinto ay gamulong-gulong na pala si Julie sa sahig na parang tinatanggalan ng nakakakilabot na mga sekodes sa kanyang katawan si Boyd na sinamahan ni Kenny at Sarah. Nakipagsapalaran sa kalaliman sa kagubatan kamakailan, isang nursery rhyme ang umuulit sa mga panaginip ng maraming tao na katakatakang sina Julie, Mari at Randall ay ang mga kamakailang nahulog sa pagkabalisa maaaring may koneksyon habang sila ay nag-uusap ng mabilis. Dumating 5 sa isang guho sa parehong lugar kung saan nakatagpo noon ni Boyd ang matandang lalaki sa dingding na naniniwala siyang ang mga kamakailang kakaibang insidente ay nagmula lahat sa isang music box na natagpuan doon sa sandaling iyon narinig ni Sarah ang himig na ibinubuga ng music box inimbitahan ni Boyd si Sarah sa pagkakataong ito dahil nakipag-ugnayan siya dati sa mga hindi kilalang entidad muli ay nakarinig siya ng babala mula sa kanila na isang nakakatakot na puwersa ang malapit ng kumuha ng 3 tao at lahat ng mga residente ng bayan ay mamamatay ang tanging paraan upang mailigtas sila ay itigil ang music box at iligtas ang 3 buhay nito. May pagkakatulad sa lyrics ng nursery rhyme lamang ito ay mas tahasang binanggit minsan ni Elgin na narinig niya ang nursery rhyme mula sa isang maliit na batang lalaki sa white sa kanyang panaginip na tila ito ang kanilang paraan ng pagbibigay babala sa mga residente ng bayan tungkol sa nalalapit na krisis kahit na kaya clueless si Boyd sa susunod na galaw niya hindi niya maiugnay ang mga tuldok ng mga piraso ng impormasyon at wala man lang clue kung nasaan ang music box samantala si Donna ay tumingin sa mga taong gising buong magdamag na may sense of despair kung hindi nila malulutas ang problema ng mga pangarap na pumatay ng mga tao sa kalaunan ay magdaranas ng mental breakdown ang lahat pinaalalahanan niya ang gwardya na ibalik ang baril sa bodega sa pag-aakalang hindi na ito kakailanganin pagayunpaman kakaunti nila ang kakilala sa kawawang lalaki na malungkot na namatay si Mrs. sa panaginip sinusundan sila ng kutsilyong pinatay ang gwardya at kinuha ang mahabang baril sa cabinet sa kabilang side. Kahit siya, binasag ang mga bote ng alak sa bar na umaasang mahahanap ang nakatagong katotohanan sa likod ng kakaibang mga pattern mula sa ibang pananaw sa isang punto ang namatay na may-ari ng bar ay biglang sumulpot sa kanyang likuran.
Ginalugad ni Jade ang kuweba ng demonyo dahil minsang sinabi ni Tabitha na ang parehong mga simbolo ng pattern ay lumitaw din doon, gayunpaman ang pagpunta doon ay halos isang kamatayan na paglalakbay. Ang may-ari ng bar ay biglang nagulat ng kanyang sariling karanasan sa kamatayan nang siya ay sumugod sa gumuho na bahay. Ang gusto lang niyang gawin ay iligtas ang mga tao kahit na alam niyang haantong ito sa kanyang kamatayan. Hindi niya pinagsisisihan. Edit it na antig si Jade sa isang kwento para sa kapakanan ng buong bayan. Sulit na makipagsapalaran. Hindi nagtagal matapos makahanap si Jade ng manipis na lubid at inayos ang isang dulo sa isang malaking puno. Pagkatapos ay kinuha niya ang natitirang lubid at pumasok sa kuweba ng demonyo. Ang daanan sa loob ay paliko-liko at masungit. Ito lang ang paraan para maiwasan niyang maliga nang biglang may lumitaw na anino sa di kalayuan. Ay nagulat si Jade at papalapit na. Napagtanto niyang ito ay hugis tao na manika nang. Nagpatuloy siya at nakarating sa isang malawak na lugar. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa paligid. Nakita niya ang 7 bata na mapatla ang mukha na nakahandusay sa iba't ibang posisyon. Tumingala si Jade. Nagulat ang mga baging sa bakana ng kuweba ay nabuo ang mga kakaibang simbolo na alam niya nang bumalik si Jade. Sa kanyang sentido nalaman niyang nawala na ang 7 anak na para bang ngayon lang siya nakaranas ng panaginip. Sa kabilang banda ay masigasig din si Tabitha na iligtas ang kanyang anak na si Julie. Naalala niya ang isang bagay na minsang binanggit ni Victor na sinubukang iligtas ng kanyang ina. Ilang mga bata mula sa isang stone tower na nangako na lahat ay makakauwi sa bahay ay nagpasya si Tabitha na bisitahin ang stone tower na umaasang maaaring may paraan upang pagalingin ang kanyang anak. Ngunit tutol si Jim sa ideya dahil ito ay mapanganib at ang ina ni Victor ay hindi na bumalik pagkatapos niya pumunta sa batong tore na iyon. Gayunpaman sa kanyang halos kawalan ng pag-asa ay handa si Tabitha na magsakripisyo para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Ay dinala niya si Victor sa tabi upang itanong ang eksaktong lokasyon ng stone tower na si Victor ay nag-isip sandali at pagkatapos ay gumuhit ng isang larawan na isang malaking puno na nakasabit sa mga bote ng salamin. Ay sinabi niya sa kanya na kapag nakita niya ang punong ito ay maaabot niya ang tore na tila may premonition si Jim sa kung ano ang darating na hawak ang kanyang asawa at ayaw bumitaw kaagad sa gabay ni Victor. Tabitha. Sa kagubatan ay matagumpay nilang natagpuan ang maalamat na puno ng bote. Inihayag ni Victor na dito niya natagpuan ang katawan ng kanyang ina. Sa likod ng puno ay isang malaking butas. Narinig ni Tabitha na ang mga butas ng punong ito ay maaaring mag-teleport ng mga tao sa iba't ibang lugar ng random. Ngunit nilinaw ni Victor na ito. Ang partikular na tree hole ay isang eksepsyon na maaari lamang itong maghatid ng mga tao sa isang tiyak na lokasyon. Naunawaan ni Tabitha na ang lugar na tinutukoy ni Victor ay ang batong tore. Inalok siya ni Victor ng isang lata na puno ng iba't ibang tuyong pagkain. Nagpahayag si Tabitha ng kanyang taos-pusong pasasalamat at walang pag-aalinlangan na gumapang siya sa butas ng puno. Sa isang kisap mata ay nakarating siya sa kakaibang gubat. Isang mataas na kahoy na pinto ang natanon ni Tabitha at nakita niya na ito ang batong tore na binanggit ni Victor. Habang malapit na nilang matuklasan ang katotohanan tungkol sa bayan, lumalala ang kalagayan ni Julie at ng iba pa. Ang mental stress kay Boyd ay napakalaki at hindi siya makaisip ng paraan para mahanap ang music box, kaya pinilit niyang kausapin ang sarili sa simbahan na umaasang lalabas ang namatay na pari at magbigay inspirasyon sa kanya. Sa kasamaang palad hindi ang pari ang dumating, ngunit sinabi sa kanya ni Donna mula sa The Colony House Boyd na kung hindi nila mailigtas si Julie at ang iba pa ay ililibing ang buong bayan. Kasama nila Donna ay nagpapasalamat sa kontribusyon ni Boyd sa bayan. Ngunit siya naisip, kung totoong ang darating na ang katapusan ng mundo, bakit hindi muna dumalo sa kasal ni na Ellis at Fatima? Total wala naman silang mababago. Naisip ni Boyd na ito ay may katuturan. Ay masyado niyang pinabayaan ang kanyang anak kahit hindi niya pinapansin ang mga malalaking pangyayari sa buhay, kaya siya nagpakita bilang saksi sa kasal ng kanyang anak. Sa seremonya ay ipinagtapat ni Ellis ang kanyang pagmamahal kay Fatima ay parang liwanag sa dilim, nagpapaliwanag sa kanyang dinadaanan. Ang nobya ay lubos na napakilos at sa likod nila ay tila may revelasyon si Boyd na bumulong-bulong tungkol sa liwanag sa dilim na parang naisip ng bagay na mabilis niyang pinaalam ang kanyang anak at nagmamadaling pumunta sa trailer ni Victor para kumuha ng sulo na kinuha sa dingding. Nang makaalis siya sa lugar ng kakaibang matanda nang biglang may boses ng panunuya na nanggaling sa likuran nito ay ang kaawa-awang lalaki na nasa gilid na ng breakdown. Naniniwala siyang all the misfortune kasama na ang trahedyang pagkamatay ng kanyang asawa ay dulot ni Boyd na hinayla niya ang gatilyo sa kanyang kamay, ngunit si Boyd ay nagtiis sa sakit na gumanti at mabilis na napatay ang
kawawang lalaki, buti na lang at hindi tumama ang bala sa mahalagang bahagi ng kanyang katawan pagkatapos Boyd muling natagpuan ang sarili sa mga sinaunang guho. Sa sandaling sinindihan niya ang sulo sa kanyang kamay ay agad siyang dinala pabalik sa Demon Slayer. Gayunpaman ang mga figure na nakagapos sa dingding ay hindi ang kakaibang matatandang lalaki, ngunit sina Julie, Mari at Randall. Ang music box ay talagang nananatili pa rin sa sulok ng dingding habang naghahanda si Boyd na durugin ito ng isang boses ang nagpatigil sa kanya na ikinagulat niya na ang kanyang asawang si Abby na matagal nang patay ay sinabi nito sa kanya na ang pagsira sa music box ay magpapahaba lamang ng sakit ng lahat kapag natapos na niyang magsalita si Julie. At ang iba pa, nagsimulang sumigaw na parang mga manok. Ang mga entidad sa bayan ay nakiisa rin sa koro ng hiyawan na pagtanto ni Boyd na ang babaeng nasa harap niya ay isang demonyo. Sa pagkukunwari ng kanyang asawang si Abby ay dali-daling ipinaliwanag na wala sa mga ito. Ang nais lamang niyang sabihin kay Boyd na ang pinagmulan ng ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi takot, ngunit umaasa ang mga residente na paulit-ulit na may pag-asa na paggalugad sa bayan ay kung ano mismo ang nagbigay daan sa masamang kapangyarihan sa likod nila na lumago at umunlad sa kakayahang pumatay sa mga panaginip. Ang magagawa ngayon ay basagin ang music box sa kanyang harapan. Bilang resulta, biglang bumalik sa normal si Julie at ang iba pang may malalang sakit, maging si Randall na pinaka nasugatan ay gumaling din kasama ang kanyang mga mag-aaral na bumalik sa kanilang natural na kulay na walang laman na tumingin sa paligid at napagtanto niyang bumalik na siya sa realidad. Lahat ng nakita niya noon ay parang panaginip o higit pa. Sa isang nakatagong espasyo ng demonyo, biglang lumitaw muli ang pamilyar na aso. Pagkaraan ng ilang tahol, tumakbo ito patungo sa di kalayuan. Gusto ni Boyd na sundan ang aso, ngunit nag-aalangan dahil sa tuwing gagawin niya ito dati, may masamang mangyayari. Pagkagising ni Julie ay laming-galinga si Julie sa kanyang kwarto at nalaman na wala na ang kanyang ina si Jim at ang kanyang anak ay tahimik na nakatingin sa malayo habang si Tabitha ay umaakyat pa rin sa matayog na stone tower. Ang mga laruan na nakakalat sa lupa ay nagpapahiwatig na ang mga maputlang bata ay talagang may nangyari. Ay ginanap dito. Ang tuktok ng tore ay nilagyan ng mekanismo ng gear na naging sanhi ng pag-indayog ng mga ilaw sa itaas. Talagang na-curious si Tabitha kung para saan ang mga bagay na ito nang biglang lumitaw ang isang maliit na batang lalaki na nakaputi na nagsasabing ito ay ang tanging paraan bago itulak si Tabitha palabas ng tore. Nang muli siyang nagising ay natagpuan niya ang sarili sa isang modernong ospital. Sinabi ni Mari na natagpuan si Tabitha sa kagubatan 3 araw na ang nakakaraan ay dali-dali niyang binuksan ang bintana at nakita ang mga skyscraper na hindi siya makapaniwalang siya ay aktwal na nakatakas mula sa The Nightmare Town. Dati Boyd's Ventures sa labas ng bayan ng ilang beses na halos nakaligtaan ang katotohanan tungkol sa bayan. Ang dahilan kung bakit iba ang kanilang mga kinalabasan ay maaaring dahil si Boyd noong panahong iyon ay hinihimok ng pag-asa, habang ang mga aksyon ni Tabitha ay hinimok ng isang napakalalim ng kawalan ng pag-asa na nais niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang wakasan. Ang lahat ng ito ay tiyak na nagpapatunay sa premise na ang The Smiling Demons ay maaaring manghuli at sumipsip ng pag-asa ng mga tao na maging mas malakas at umani ng buhay sa kanilang mga pangarap. Ngunit ang mga taong tulad ni Tabitha na puno ng kawalan ng pag-asa ang nag-iiwan sa demonyo. Sa ang legends na walang kapangyarihan, sa huli ay nakalaya siya sa nakakatakot na bayan na ito. Maraming salamat po sa panonood.